si Kate, kaya gumawa siya ng paraan para mapasa kanya ang binata. Nagpaubaya siya sa lahat ng bagay, pero hindi pa rin yun naging sapat dahil may iba itong mahal. Ano pa ang kanyang magagawa? Gayong wala nang nalalabi at naibigay na niya dito ang lahat. Pumailan lang ang malamyos na panimulang himig ng piyesa sa organo. Nagsimulang lumakad ng marahan ang babaeng ikakasal. Magandang-maganda ito sa suot na trahe de boda. Nakabrisyete sa amang naghahatid dito sa harap ng altar. Si Myla, walang pagsidlan ang puso sa kaligayahan. Oh, promise me that someday you and I, sa may altar, magkakahalong emosyon ang nadaraman naghihintay na groom. Awa sa sarili at sa babaeng laman ng isip ng mga sandaling iyon at galit sa babaeng pakakasalan, si Kate, larawan ng pagkatalo at paghihimagsik ng kalooban. Where we can be alone in faith renew. Hindi kalayuan sa altar, naghahapdi ang mga mata sa namumuong luha. Buong kapanglawang nakatutok ang paningin ng isang babae kay Kate, si Cecil. Nang mga sandaling yun ay parang tinutusok ng pagkarami-raming karayom ang puso. Si Kate ang kanyang si Kate. Ikakasal sa ibang babae, parang hindi pa rin niya matanggap dahil masakit tanggapin. Buhay na buhay pang eksenang iyon sa kanyang isip. Napikot ako, Cecil. Sinabi man niya ng walang katatagan ni Kate, parang pagsabog yun ng bombang tumulig sa pandinig niya. Gulilat siyang napatitig sa katipan. Binabasa sa mukha nito ang katotohanan ng sinabi. Pagkuway pinanlamigan siya ng mga palad at pinangatalan. Kate? Ang pagtatanong ay nasa kanya ring mga mata, buong panlulumo. Bakit? Anong nangyari? Tinawagan niya ako sa opisina. Halatang pinatatatag ni Kate ang tinig. Hindi ko siya napahindian nang ipakiusap niya sa akin na isimplify kong accounting procedure niya. Lumunok si Kate at tumingin sa lapag. Wala akong kamalay-malay na may binabalak pala siyang hindi maganda. Hindi sumagi sa isip kong magagawa niya yun. Alam ko may nilagay siya sa inumin ko. Maaring isang bawal na gamot dahil pagkarani nakaramdam ako ng hindi ko mapigil ang pagka-agresibo. Alam kong nangyayari pero hindi ko makontrol ang aking sarili. Kumunot ang noo ni Kate. Huminga muna siya ng malalim saka nagpatuloy. Nagising na lang ako pagkatapos na nasa silid niya na kami. Parehong hubad at magkatabing nakahiga sa kama. Gumalaw-galaw ang palipisan ni Kate. Noon ko na-realize na may nangyari sa amin, na nilansi niya ako. Sinamantala niyang pagkawala ko sa sarili. Nagpapaunawang tingin sa kanya ng katipan. Hindi ko kagustuhan ang nangyari, Cecil. Pinikot niya ako. Pinikot. Nararamdaman ni Cecil na nagsasabi ng totoo si Kate. Pero ano pang magagawa nila? Nabasag ang namumuong luha sa sulok ng kanyang mga mata at naglandas yun sa kanyang mga pisngi. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Hindi ko siya mahal, Cecil. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko siya pwedeng pakasalan. Puno ng pagtutol ang boses na sabi ni Kate. Pero alam niyang wala nang magagawa pang anumang pagtutol niya. Nangyari nang nangyari at laban man sa kalooban ni Kate, kailangan niyang panagutan ng namagitan sa kanila ni Myla. Hindi maaring hindi. Dalaga si Myla kahit sa pisikal na katotohanan. Cecil, tawag pansin sa kanya ni Kate, buong pagsisikap na kinalmante niya ang sarili. Masakit ang nangyari, Kate. Kung masakit sa'yo, mas ang sakit sa akin. Huminga muna siya ng malalim upang paluwagin ang naninikip na dibdib. Pero matatanggap ko. Kailangan kong tanggapin dahil yan ang pinakamabuting magagawa ko. Natin, hindi ba? Mabilis na umiling si Kate. Hindi, magtanan tayo, Cecil. Magpakalayo-layo tayo, doon sa hindi nila tayo masusundan. Naintindihan niyang silakbo ng emosyon ni Kate kaya naging pabigla-bigla ito sa pagpapasya. Si Kate ang direktang involved sa nangyaring hindi nito kagustuhan. Kaya hindi na nito naisaalang-alang pa ang hindi katumpakan ng nasabing desisyon. Siyang dapat na magpakahinahon, ang dapat na magpakatatag, kahit na nga kung tutuusin, mas ang sakit na ibinigay ng pangyayari sa kanya. Mabigat sa loob ang pag-iling niya. Hindi, Kate. Hindi tamang gusto mong mangyari. Hindi mo man ginustong nangyari. Hindi mo itatato ang katotohanan na may pananagutan ka na sa kanya. Pero paano tayo, Cecil? Paano pag-ibig natin? Napalunok siya.
pero pinapanaig pa rin niya ang katatagan. Nasabi ko na nga, kailangan na sigurong tanggapin natin, Kate. Baka nakatakda talagang mangyari ang ganito. Hindi natin hawak ang ating mga kapalaran. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Pagpupumilit ni Kate, may bakas na ng lumalabong pag-asa. Alam ko, at kahit paano, nagiging konsolasyon ko yun sa masakit na nangyari. Pero wala na tayong magagawa pa, Kate. May ilan pang mga matang waring may kinukonsidera si Kate. Buong pagsisikap niyang pinapanaig ang paninindigan sa sinabi. Kahit na may kirot sa kanyang dibdib, kahit parang pinipiga ang puso niya, si Kate ang bumasag sa katahimikang namagitan sa kanila. Sige. Tumango-tango ito sa kabila ng nakabakas na paghihirap ng loob. Kung natanggap mo, tatanggapin ko na rin. Kaya lang, tumigas ang mukha ni Kate. Pakasalan ko man siya, hindi makakasama ang puso ko. Magiging asawa niya lang ako sa turing pero hindi sa damdamin. Dahil ikaw lang ang mahal ko, Cecil, at hindi ka mapapalitan sa puso ko. Nanood yun sa kaibuturan ng puso niya at muling nagsikip ang kanyang dibdib. Timping-timpi niya ang emosyon. Kate, daing ng puso't isip niya. Tingin niya waring may gustong gawin si Kate, pero pagkuha yumuko lamang ito at parang may mabigat na pataw ang mga balikat na marahang tumayo. Buong lungkot siyang tinitigan at sa gumaragalgal na boses ay sinabing, "Huwag mong ialis sa puso mo. Mahal kita, pinakamamahal." Laglag ang mga balikat, mabibigat ang mga hakbang na tinungo ni Kate ang pinto. Parang sasabog ang dibdib ni Cecil. Parang pinatay na rin siya ni Myla sa pagkamatay ng puso niya. Si Myla, sa dibdib niya ay may bumalikwas na puot kay Myla. Nangangalit ang kanyang mga ngipin sa pagnanasang makapaghiganti. Ang kagustuhang may palasap kay Mylang iba yung sakit na ibinigay nito sa kanila ni Kate. Sa kanya, lalo na. Narinig ni Cecil ang boses ng paring magkakasal kina Kate at Myla. Hindi na niya ginustong saksiyan pa ang tanawing iyon na nagbibigay lamang ng matalim na kirot sa kanyang puso. Habang palabas ng simbahan ay patuloy na pinupuno ng pagkasuklam kay Myla ang kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa sa pagtatanim ng puot sa babae. Si Kate man ay may nabubuong balak sa isip ng mga sandaling iyon. Humanda ka, Myla. Nakuha mong gusto mo, pero tikman mo naman ang ganti ko. At parang ganti na rin ni Cecil. Buong kasiglahang papasakay na si Myla sa bridal car nang may makita siya sa kabilang daan. Sa hanin ng mga nakaparadang kotse doon. Saglit siyang natigilan. Nakatayo si Denny sa tabi ng sasakyan nito. Larawan ng pagkatalo. Buong lungkot na nakatingin sa kanya. Napalunok si Myla. Sa Hong Kong sila nag-honeymoon. All expenses paid. Wedding gift na isa nilang bigating ninong sa kasal. Habang naliligo si Myla, ginusto ni Kate na lunurin ang sarili sa alak. Kung hindi lamang siya nahihiya sa mga magulang ng babae, tatanggihan niyang pagpupulit gata nilang ito. Dahil kahit sa paraiso man sila mag-honeymoon ni Myla, wala siyang mararamdamang kasiyahan. Manapay katamlayan lang o mas tama sigurong sabing kabugnutan. Paano siya liligaya sa babaeng hindi niya minamahal? Kumunot ang noo ni Kate nang may sumirit sa isip niya. Tandang-tanda pa nga niya. Marami ang nagsasabing mas maganda si Myla kaysa kay Cecil. Mas sexy, mas mapersonalidad. Hindi man ito kasing talino ni Cecil na nangunguna sa honor roll sa kanilang eskwela. Daig nito si Cecil sa mga extracurricular activities. Kaya masikat si Myla, hinahangaan at kinaingitan ng makapwa nito babae at isang malaking atraksyon sa mga kalalakihan. Inuulan ito ng mga pasakali at pagpapapapel ng mga lalaking estudyante, kaeskwela man nila o hindi. Maraming pamacho at matataas ang ego ang diretsahang nanligaw, pero ni isa'y wala siyang alam na sineryoso ni Myla. Nagselos pa nga si Cecil nang may nagsabi dito na siya ang gusto ni Myla. Kinumpronta siya. Sino naman ang may sabi sa'yo? Kalmanting tanong niya. Lalong tumataba ang puso niya kapag nagsaselo si Cecil. Si Eileen. Narinig daw niya sinabi ni Myla kay Sharon. Sabi ni Cecil. Parang detective ang nagdududang mga mata. Ano raw ang narinig ni Eileen? Kalmante pa rin siya. Yun nga, ikaw raw ang gusto niya. Dinaan niya sa tawang pagsiselos ng katipan. Gusto lang pala eh. Hindi naman pala sinabing mahal. Magkaiba yun. Yung gusto, like lang, hindi love. Pwede mo naman gustuin ng isang taong hindi mo siya mamahalin, hindi ba? Hindi niya nakumbinsi si Cecil.
Lalo pang tumalim ang mga mata nito. Namimiloso po pa to, pairap na sabi. Yun din ang ibig sabihin nun pag sa tao ini-address. Nagkibit balikat siya. Naroon na ako. Sinabi niyang gusto niya ako. Gusto ko ba naman siya? Alam naman niya na may one and only na ako. Kinindatan pa niya si Cecil. Inirapan siya ni Cecil. Pero pagkuway lumambot ang mukha. Talaga? Nagpapalambing ng taon na ng boses nito. Bahagyang napangiti, bigay na bigay ang kanyang pagtango. Talagang talaga. Lumuwang ang matamis na ngiti ni Cecil. Junior, senior prom nila noon. Ginanap yun sa roof garden ng kanilang eskwelahan. Siyempre pa sila ni Cecil ang magkapareha. Si Myla ay kinuhang partner, ang pinakamasugid nitong sweetor, si Dennis. Navy blue ang gown na suot ni Myla. May mahabang slit strapless. Prominenteng malulusog na dibdib. Malakrema sa kaputian. Aminado siyang nag-init ang pakaramdam niya noon pero kagading nawala nang i-concentrate niya ang atensyon kay Cecil. Hindi rin naman pahuhuli si Cecil kay Myla ng gabing iyon. Magandang maganda rin ito sa suot na simple at konserbatibong gown na off-white. Hindi man kasing sexy ni Myla, naririnig niya ang bulong-bulungan. Moderna lang mag-ayos at kumilos si Myla, kaya lumilitaw na parang mas mapersonalidad kaysa kay Cecil. Mag-ayos lang ng mabuti si Cecil at kumilos ng kilos ni Myla. Siguradong talbog si Myla. Kahit na, angat pa rin si Myla. Paano mang hindi magmumukhang ganyan si Myla? Wala yatang ginawa yan sa kanila kung hindi magpaganda. Mayaman kasi Pero ako mas gusto ko si Cecil. Sweet. Si Myla, liberated type. Very vocal. Pati sa feelings niya. Ibig lang sabihin, hindi siya pretentious. Hindi plastic. Basta ako, side kay Cecil. Beauty and brains. Bakit? Beauty and brains din naman si Myla. Pumapalakpak ang mga tenga niya noon. Biruin mo, ang dalawang leading personality sa campus nila, parehong nalilink sa kanya. Masarap sa pakiramdam. Nagkaroon pa nga sila ng pa-contest noon. Hindi sinabi na mga nag-organize ang mga alituntunin. Basta nagkaroon ng drawing of lots, inilagay sa isang kahon ng pangalan ng mga babae na isinulat sa pirasong papel sa kabinilot. Bumunot doon ng mga lalaki. Ang pangalan ni Myla ang nabunot niya. Pagkatapos pinasayaw sila, aaminin niya tinalo siya ng last noon. Ang malambot na katawan ni Myla, ang pagkakalapat ng kanilang dibdib, ang kabanguhan nito, nalanghap niya. Ang ramdam niyang pagpapaubaya nito, ang lahat ng yun ay nagpagapang ng wari kuryente sa kanyang katawan. Dinaig ng sensasyong iyon ang katinuan ng kanyang kamalayan. Niyakap niya ito ng mahigpit, dinikit ang kanyang pisngi sa pisngi nito. Nakalimot siya, tinangay na makapangyarihang daluyong na pagnanasa. Kinagulantang pa niya ang masigabong palakpakan. Sa kanya na lamang tapos na pala ang tugtog. Napansin niya sa kanila ni Myla nakatutok ang tingin ng marami. Parang silang pinagtutungkulang ng enthusiastic applause ng mga to. Nanunudyo ang mga ngiti sa labi at nangingislap ang mga mata. Nahagip niya ng tingin si Cecil. Kinabahan siya, walang kangiti-ngiting nakatutok ang titig ni Cecil sa kanya. Saka lang niya nalaman na ang pa-contest pala'y para sa paghahanap ng most romantic pair at sila ni Myla ang nanalo. Binundol siya ng realisasyon. Ang naging aktwasyon niya sa pakipagsayaw kay Myla at ang naging aktwasyon din nito. Yun ang pinagbasehan ng mga hurado. Tigas niyang pagingin ng dispensa kay Cecil. Sumpaman love, talagang ganun lang ang nangyari. Talaga. Natangay lang ako ng last. Nakakahiyamang aminin. Please, try to understand. Lalaki lang ako. Nakita siguro ni Cecil ang katapatan sa itsura niya, kaya pinatawad siya nito. Naisip niyang pagkaraan, tinukso siyang talaga ni Myla. Kaya mula noon ay iniwasan na niya ito o mas tamang sabihing nilayuan na niya. Hanggang sa magkolehiyo sila at magtapos. Pero hindi yun nalubos. Na magtrabaho si Myla bilang public relations officer sa isang 5-star hotel at magbigay ng party. Hindi siya nakatangging dumalo nang padalan siya ng imbitasyon. May kasamang note ang invitation card. Sinasabing baka naman magpaalam pang binata kay Cecil. Yun ang mas nagtulak sa kanya upang dumalo. Ayos na ayos si Myla, magandang maganda. Sexy at sophisticated ang kabuang anyo. Wala itong ipinagkaiba sa isang mabangong bulaklak na inapaligiran ng mga bubuyog. Pero siya ang inistimang mabuti ni Myla, napansin niya. Don't you find me attractive, Kate? Hindi niya inasang itatanungin ni Myla na magkasarilinan sila. Napakiwari niya talagang sinadyang mangyari nito.
Of course, I do, pati anod niya. Namungay ang mga mata ni Myla. Kung gayoy, bakit parang iniiwasan mo ko? Hindi naman, pagsisinungaling niya. May mas iniiwasan lang ako. Alam mo namang may girlfriend na ako, hindi ba? Precisely, girlfriend pa lang. Hindi pa kayo kasal. Tumiim ang tingin ni Myla. Siya ang naasiwa sa kadirektahan ng dalaga. Naging direkta na rin siya. Kinukonsidera na namin ang pagpapakasal. As a matter of fact, nakita niya waring natigilan si Myla pero kagad din nagliwanag ang mukha nito pagkuwan. Siguro para madisimula ang reaksyon yon. I see, tumangot-tangong sabi. Maswerte si Cecil. Nahuli niyang pag-ilap ng mga mata nito. Walang-wala si isip niya may binabalak pala si Myla noon. Ngayon nare-realize ni Kate ang hindi niya gusto kay Myla. Ang naglalayo ng loob niya dito noon pa. Wala itong kapinuhan. Masyado itong direct sa pagpapahayag ng damdamin. Overly aggressive. Sabi nga noon ng isa nilang kaklase sa high school, masyadong vocal pati sa feelings. At ayaw niya ng ganun sa isang babae. Nagiging cheap sa pakiwari niya. Pumapatak para sa kanya sa kategoryang easy to get, easy to forget. Naputol ang pagdidili-dili ni Kate nang bumukas ang pinto ng banyo at lumbas mula doon si Myla. Natigilan siya. Nababalutan ng tuwalyang puti ang katawan ni Myla pero hindi na lubusang naitagong gustong itago. Halos nakalitaw na ang ibabaw ng malulusog na dibdib nito. Gayon din ang kalamnang nasa pagitan ng mga hita. Ikaw na, alanganing pawaring sabi ni Myla. Bahagyang kumunot ang noon ni Kate. Maya-maya na lang, wala naman akong dapat ipaligo kagad eh. Parang may ibig pakahulugang sabi ng lalaki sa matapang na boses. Umilap ang mga mata ni Myla. Walang imik na tinungo nitong built-in cabinet upang kumuha ng isusuot. Hindi napigilan ni Kate ang sariling hindi mapatingin sa mapuputing alak-alakan ng babae. Nang makakuha si Myla ng isusuot, ibinagsak nitong tuwalya sa lapag. Walang panloob, magsusuot pa lang. Pagbilang, binaling ni Kate ang tingin. Pinagagalitan ng sarili sa nagbagong kahinaan. Shit, maring sabi sa sarili at saka tumayo. Tinungong banyo. Nakapagbihis na si Myla nang matapunan nito ng tingin ang bote ng alak sa ibabaw ng side table at ang kupitang may konti pang laman. Umiinom si Kate. Naging pensive kagad ang babae. May ibig sabihin yon at halos nahulaan na niya ang dahilan. Masama ang loob ni Kate na palunok si Myla. Ngayon binubundol ng apprehension ang dibdib niya sa ibubunga ng ginawa niyang pamimikot kay Kate. Sumirip sa isip niya si Cecil. Tuksong naglaro sa kanyang balintataw ang anyo nito. Luhaan, punong-puno ng panunumbat ang mga mata sa ginawa niyang pangaagaw. Nangatwiran ang isang bahagi ng budhi niya. Oo, sa mga mata ng tao, maaring mali ang kanyang ginawa, pero sinunod lamang niya ang utos ng kanyang puso. Isa siyang babaeng nagmamahal ng labis at pinaglaban lang niya ang kanyang pag-ibig. Ito ang hindi ginawa ni Cecil. At sinong nagigipit na tao ang hindi kakapit sa patilin? Patawad Cecil, pero mahal ko rin kasi siya eh. Baka masigit pa sa pagmamahal mo. Bahagyang napanatag ang loob ni Myla. Napatingin siya sa pinto ng banyo. Si Kate, anong magnet nga bang meron ito upang mahalin niya ng ganito? Gayon kung tutuusin, hindi ilang manliligaw ang mahigit na katangian. Naging tampulan na nga siya ng tukso ng mga kaibigan nung nasa college na sila. Ano ba Myla? Sino na ba ngayon? Laging tanong sa kanya. Excuse me, pahirap na sasabihin niya. One man woman yata ako, no? Sabay-sabay ang bulalas. May naman, don't tell us na si Kate pa rin ang nasa puso mo hanggang ngayon. Ngingiti lang siya, taas kilay. Ang tibay naman ng fighting spirit mo. Hanggang ngayon ba naman? Kay Cecil na siya, May. Buong buo, body, heart, and soul. Naghihintay ka pa rin? Sobra na yan, May. Ano ka, magpapakamartir Dolorosa? Hindi siya napipikon. Wala akong magagawa. TL ko siya eh. Hindi pa rin siya titigilan ng mga kaibigan. Ano na nga sabi ni Shakespeare? Sid, love is blind and lovers cannot see the follies that they themselves commit. Hindi pa rin siya napipikon. Mine is an endless love. Nagwawalang bahala niyang sinasabi. May magsisingit kay Dennis. Wala ka nang may pipintas, gwapo, matalino, galing sa mabuting pamilya, at mahal na mahal ka. Very ideal na maging nobyo, at tabulin ng chicks. Ang swerte mo nga siyang naghahabol sa'yo. Ang kaso hindi ko siya mahal. Si Myla,
Bakit nga ba hindi niya magustuhan si Dennis kayong taglay nito ang mga katangiang hanap ng mga babae? Hindi mahirap mahalin si Dennis dahil tumatangging nagmahal sa iba ang puso niya. Ramdam niya, si Kate talaga ang one and only sa kanyang puso. Hindi ba kakatuwang maghihintay ka sa isang bagay na hindi naman magpapahintay sa'yo? Natatandaan pa nga niyang sabi ni Dennis. May tatanong nga rin niya yun sa kanyang sarili. Pero sa tuwi-tuwi na ay isang kasagutan. Hindi ko mautusan ng puso ko, Dennis. Ayaw ko sumunod sa tama. Pero alam mo ang tama ay limutin mo na siya dahil may nagmamayari na sa puso niya. Hindi ba? Hindi niya sinagot si Dennis. Sa halip iba ang sinabi niya. Hindi ba dapat sundin mo rin ang tama, Dennis? Limutin mo na rin ako dahil parang may nagmamayari na sa puso ko. Magkaibang kaso natin, Myla. Naghihintay ka sa paglaya ng isang pusong hindi na malaya dahil kusa na nagpakulong. Ako'y naghihintay sa isang malayang pusong pilit na nagpapakulong sa ayaw namang kumulong sa kanya. Idinaan man yun ni Dennis sa talinghaga na sakyan niya. Pero aywan kung bakit bingi ang kanyang puso. I'm sorry, Dennis. Ibaling mo na lang sa ibang pagtingin mo. Maraming masigit sa akin. Ikaw ang gusto ko, Myla. Ikaw ang mahal ko. Nakahanda akong maghintay. Nagsasayang ka lang ng panahon. Just the same, maghihintay pa rin ako. Makulit si Dennis, matyaga. Kahit anong sabihin niya, sige pa rin nagpapabalik-balik. Pero hindi pa rin ito napatibok ang puso niya. Nakatapi lang ng tuwalya si Kate nang lumabas ng banyo. Napatitig si Myla sa malapad at balahibuhing dibdib ng asawa. Kumuha ng lounging robe si Kate sa cabinet. Matapos siyang maisuot ay muling umupo sa gilid ng kama. Inapuhap ang bote ng alak sa side table. Nagsalin sa kupita. Muling uminom. Nakikiramdam na napalunok si Myla. Wala yatang balak si Kate na sipingin siya. Iniwasan ba nitong magtalik sila? O wala na lamang pananabik pa kay Kate na kunin ng isang bagay na nakuha na nito sa kaparaanan siya pa mismong nagplano? Pero ibang kaso yun. Kinuha ni Kate ang pagkababae niya na wala ito sa sarili. Udyok ng gamot at hindi udyok ng damdamin. Inangkin siya nito na hindi kasamang kamalayan. Ngayong nasa katinuan ng isip ni Kate, ganun ba siya kan-attractive dito para hindi nito pagnasaan? Talaga bang walang damdamin si Kate sa kanya? Pumitlag ang puso ni Myla nang balingan siya nito ng tingin. Bahagya na itong namumula. Ilang saglit din siyang tinitigan ni Kate bago ito nagsalita. May idea ka ba kung anong posibleng kahinatnan ng ginawa mo? Wala siyang naisagot kaagad. Oo, parang may nagbubulong nga sa kanyang may dapat siyang ikatakot. Pero hindi niya lubusang matukoy kung ano yon. Nang hindi siya sumagot, naniningkit ng mga matang nagpatuloy si Kate. Alam mo bang winasak mong kinabukasan namin ni Cecil? Sumbat nito sa tonong punong-puno ng paninisi. Hindi ko sasabihin buhay, dahil hindi pa naman siguro katapusan ng mundo para sa amin ang nangyari. Pwede pa naman siguro kami makarecover later on, gradually, mula sa kasiphayo ang ibinigay mo sa amin. Napabuntong hiningan muna to saka nagpatuloy. Siya, kahit paano'y malaki pang pag-asang makapagsimulang muli, lumigaya pa rin kapag nakalimot na. Napaghihilom daw ng panahon ng anumang sugat. Siguro nga, at least I hope so. Karapatan niyang lumigaya at may pagkakataon pa siya. Umiling-iling si Kate pagkuway ngumisi. Lalong naningkit ang mga mata nang titigan ulit si Myla. Ako siguro, wala na. Nakagapos na ako sa iyo eh. Wala na akong pag-asa. Sabi pa nito, nagtiim ang mga bagang ni Kate. Ang tibay ng sikmura mo. Buong panlilibak na sabi. Hindi ko inakala na isang pares may mawawalan ng kahiyan para magawang isang bagay na hindi magagawa ng isang disenteng babae. Kanina pa parang sampal sa pisngi ni Myla ang mga sinasabi ni Kate. Pero ang huling sinabi nito'y nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang damdamin. Makirot at masakit. Napakasakit. Gusto niyang gumanti, isigaw ang pagtutol. Hindi siya ganon. Hindi kailanman. Desente siyang babae. Nakapag-aral at galing sa isang mabuting pamilya. Nire-respeto siya sa dekalidad ng establishmentong pinapasukan niya. Maraming nagsasabing mga lalaking namimintuho sa kanya. Kung tutuusin ay malaki ang kalamangan kay Kate, lalo na sa aspeto ng kabuhayan. Nagtagis ang kanyang mga bagang at buong higpit na kumuyom ang kanyang mga palad. Nagsimulang mahakdi ang kanyang mga mata. Alam niyang pinagmamasdan siya ni Kate, naghihintay ng sasabihin niya. Huminga siya ng malalim upang paluwagin ang paninikip ng dibdib. Naintindihan kita. Hindi siya tumitingin kay Kate.
Alam kong malaki ang kasalanang nagawa ko sa inyo ni Cecil. Umapuhap siya ng sasabihin pa. Sasabihin ba niya pinagsisisihan niya ang lahat? Hindi, sabi ng utak niya. Paano niya pagsisisihan ang isang bagay na ginusto niya? Na kung hindi dahil doon, hindi sana niya mapapangasawa si Kate. Anong sasabihin niya? Sasabihin niya ang totoo? Yun lamang nararapat? Lumunok siya. Siguro nga, nawalan ako ng kahihiyan. Kaya ako nagawa yun. Hindi kita masisisi kung bumababa ng pagtingin mo sa akin. Lumunok ulit siya. Pero sa maniwala ka't hindi, nagawa ko yun dahil mahal kita. Mahal na mahal. Nagawa ko yun sa takot kung mawala ka sa akin. Hindi ko matatanggap. Kahit alam mong hindi kita mahal, pakli ni Kate. Naninindigang tumango si Myla. Shit, singhal ni Kate. Bakit ako? Ikaw ang mahal ko. Sakim ang pagmamahal mo, makasarili. Walang pakundangan. Kahit mangwasak ng buhay, makuha lang ang gusto. Punong-puno ng pang-uuyam ang boses ni Kate. Hindi totoo yan. Tuto ng utak ni Myla. Pero dahil alam niyang pinanaigan si Kate ng negatibong damdamin, pinili niyang huwag na lamang pasubalian ang akasasyon nito. Magiging bingi rin lang ito sa anumang pagtatanggol niya sa kanyang damdamin. Hindi ka makasagot dahil totoo ano? Singhal nito. Hindi pa rin sumagot si Myla, tinitimpi ang damdamin. Nasabi ko na nga nakagapos na ako sa'yo. Patuloy ni Kate sa matabang na boses. Wala na akong magagawa. Ano pa nga bang dapat na mangyari kung hindi ang magsama tayo? Kaya sige, tumangot-tangong sabi. Magsasama tayo bilang mag-asawa. Nagawa mo pakasalan kita eh. Tumigil to, bumuntong hininga kakapagkuhan. Lamang, hindi ko magagawang mga bagay na inaasahan mo. Nasakyan ni Myla ang ibig nitong tukuyin, tumikim si Kate. Gayunpaman, ibibigay ko sa tungkol sa obligasyong financial, ang pagsa-shoulder sa prime necessities, ang pag-attend sa mga legal matters, etc. Okay lang ba sa'yo? Parang nanguutong titig ni Kate kay Myla. Sa halip na sagutin ang tanong na lalaki, ibang sinabi ni Myla. Pagsisikapan ko maging mabuting asawa. Matapat na matapat yun sa loob niya. Waring sumpa na rin. Formal na binawi ni Kate ang tingin kay Myla at muling nagsali ng alak sa kopita. Ngayong nailahad na ni Kate ang sama ng loob nito sa kanya, alam niya may dapat siyang ipag-alala sa mga araw na darating. Nag-aalala siya sa inasahan niyang ganti ni Kate, pero kinakailangan niya maging matatag. Pasakitan man siya ni Kate, magtitiis siya. Ang pinakamabuting magagawa niya ipakita at ipadama kay Kate ang tunay na pagmamahal niya dito. Patunayan sa lalaking matapat niyang pag-ibig at patutunayan din niya na masigit ang pagmamahal niya kaysa pagmamahal dito ni Cecil. Hindi siya sinipingan ni Kate ng gabing iyon maging sa sumunod na mga gabi. Nagsimula ng pagtitiis niya sa parteng iyon. Natapos ang honeymoon nila, dinala ni Kate ang kalamigan at indifference hanggang sa pag-uwi nila. Bagay na ipinaghihirap ng kalooban ni Myla. Nasa Green Hills ang bahay ni Kate, bungalow style at may kalakihan. Kulay teal blue ang bakal na gate na magandang disenyo. Maluwag ang mahalaman ng bakuran. Ikaw na munang bahala dito. Matabang na sabi ni Kate pagkarang maipasok sa silid ang mga bagahe. Masamang pakaramdam ko eh. Magpapahinga na muna ako. May mga gamit nasa kusina, nasa cabinet. Iniwanan nito si Myla sa sala. Napapalunok na iginala ng babae ang tingin. Maliban sa magandang sala set at ilang malalaking vases, wala nang iba pang kagamitan sa sala. Hubad dito sa mga adorno at mga aksesorya. Niwalang kortina ang mga bintana. Magiging abala siya sa pag-aayos sa mga susunod na araw. Pinuntahan niyang kusina, wala rin sa kaayusan. Gayunpaman ay may refrigerator at cooking range. Nagustuhan niya ang dining set, maganda ang antique na design at pulido, ang pagkakagawa. Pangwaluhan ang nasasalaminang mesa. Ang lutuan ay spacious at magaganda ang drawers ng mga cabinet. Sa isang panig ng lutuan ay may electric kettle at bread toaster. Halos kompleto na rin palang mga gamit ng kusina. Ang mga binili pa lang muna ni Kate ay mga pangunahing necessities. Si Cecil na siguro ang bahala sa mga accessories. Solo kayang namili si Kate o kasama si Cecil? Kasama siguro si Cecil. May kumirot na naman sa dibdib ni Myla. Ang lahat ng mga naririto ngayon sa bahay ni Kate ay laan talaga kay Cecil. Kailanman na hindi para sa kanya. Ang isa pa rin sigurong kinakasama ng loob ni Kate ay ang pangyayaring siya at hindi si Cecil ang gagamit ng mga yon.
Kung si Cecil ang napangasawa ni Kate, malamang ay dito na nito pinaubaya ang pagkumpleto sa mga kasangkapan. Baka nga plano nilang kumpletuhin na munang gamit sa bahay bago magpakasal. Pero pagkaraan niya itong pikutin, nawala na siguro ng interes si Kate na ipagpatuloy pang mga yon. Baka ngang nasa isip ngayon ni Kate ay bahala siyang mapuno sa mga kakulangan ng bahay. Total naman ay halos kompleto na ito sa mga pangunahing pangangailangan. Kung gusto niyang bumili, bahala siya. Naalala niyang sinabi ni Kate na may mga gamit na sa loob ng mga cabinet. Ano kayang mga yon? Lumapit si Myla sa lutuan at binuksan ng isang drawer. Ang nakita niya ay mga kahon ng tableware. Ang gaganda, ang cute ng mga baso. May paghangang nasabi ni Myla sa sarili. Si Cecil sigurong pumili ng mga yon. Matamlay sinira ang drawer. Sumirit sa isip ni Myla ang kakainin nila sa hapunan. Kinabahan siyang bigla. Paano nga palang hapunan nila? Hindi siya marunong magluto. Napalunok si Myla. Ano palang ang sasabihin ni Kate? Umpisang-umpisa pa lang, may susumbat na ito sa kanya? Para na niyang naririnig ang sarkistikong sasabihin ni Kate. Ang lakas ng loob mong mamikot, wala ka naman palang kaalam-alam sa mga gawaing bahay. Magsaing lang? Hindi ka pa marunong? Anong ipapakain mo sa akin? Lalong bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya? Bibili lang na ba siya ng lutong ulam sa fast food restaurant? Pati kanin? Paano kung tinanong ni Kate kung bakit bumili siya ng lutong ulam? Idadahilan ba niyang walang mailuluto? Na walang bigas na may sasaing? Eh kung sabihin ni Kate na, bakit hindi ka nag-grocery? May mapaglulutuan ka naman na. Wala siyang maidadahilan. Mabibisto siya na hindi siya marunong magluto. Napatingin si Myla sa relo niya, mag-iikalima ng hapon. Sumirit sa isip niya si Loleng, ang paborito niyang katulong nila. Tama, tatawagan niyang katulong, magpapaturo siya kung paano magsaing. At kahit yung pinakasimpleng luto ng ulam, matututuhan naman niya siguro kaagad. Basta maging malinaw lang ang instructions ni Loleng. May time pa naman siya para mag-grocery. Humango siya sa sala. Pero laking pagkadisma niya na mapagtantong wala pa palang naka-install na telepono. Bagong tayo pa nga lang palang bahay na to. Naragdagan ang uneasiness ni Myla. Anong gagawin niya? Teka, sa payphone nga pala. Matatawagan niya si Loleng sa payphone. Nabuhayan ng loob si Myla. Mag-grocery siya, tatawagan niya si Loleng. May payphone naman sa supermarket. Pinuntahan niya si Kate, sinilip sa siwang ng pinto. Nakahiga ito, nakadilat at nakatingin sa kisame. Parang may malalim na iniisip. Saglit siyang nagdalawang loob bago tumikim bilang pagpaparamdam. Marahan siyang nilingon ni Kate. Mga mata lang nito ang nagtatanong ng anong gusto mo. Saglit lang ako sa grocery. Pagpapaalam niya, gagamitin ko yung kotse. Saglit siyang tinitigan ni Kate bago tumarahang tumango. Kunot noo, pagkuha ibinalikan tingin sa kisame. Hindi pa man nakaramdam na siya ng self-pity. Pero nanaig pa rin ang fighting spirit niya. I will survive, konsola niya sa sarili. If there's a will, there's a way. Pinasok niya ang sitwasyong ito, lalabasan niya. Ginusto niya eh. Sa grocery, pagkaranang i-dial ang number ng telepono nila sa bahay, nateten siyang naghintay. Hello? Tiyempong si Loleng na ibsa ng dinadala niya sa dibdib dahil sa nakakatawang punto ng katulong. Ang ate Myla mo ito, Loleng. Ay, ate May, bakit? Loleng, paano ba magsaing? Pakaramdam ni Myla. Lihim na natawa si Loleng. Rice cooker bang gamit niyo, ate? Ewan ko, wala akong nakitang rice cooker. Electric range meron. Detalyadong tinuro ni Loleng ang paraan sa pagsasaing. Pero mas convenient sa rice cooker, ate. Madali at mabilis pa. Kinonsidera yun ni Myla. Bakit nga hindi? May tuturo pa ng bibilhan niya ang tamang paggamit nun. Loleng, turuan mo ko kahit na yung pinakasimpleng luto. Yung madali lang lutuin. Parang nag-isip pa muna si Loleng. Huwag ka na magluto, ate. Baka kapusin ka ng oras sa hapunan. Bumili ka na lang ng delatang ulam. Iinit lang yun, ate. Ready to eat. May chicken adobo, mechado, menudo, lechong paksiw. Iinit lang ha, paniniguro ni Myla. Oo, ate. Tapos bumili ka ng cookbook. Sound advice sa loob ni Myla. Oo, Loleng. Bibili ako. Sige. Kung gusto mo, ate, pupunta ako dyan sa inyo. Tuturuan kita para mas madali kang matuto. Pahabol nito. Pinag-isipan din niya ni Myla, bakit nga ba hindi? Pero kagad ding sumirit sa isip niya ang maaaring isipin ni Kate.
Baka hindi mabutihan ng asawa ang ganoon. Mainam na yung matuto siya sa sariling sikap. Hindi bali na lang, Loleng. Thank you na lang. Gusto ko rin naman yung matuto ako nang walang nagtuturo. Para rin na hindi ako maging dependent. Thank you ulit. Sige. Sige, ate, bye-bye. Sa pakikinig ni Myla, waring may pag-aalala sa timbre ng boses ni Loleng. Bukod sa mga dilatang iminungkahi ni Loleng, bumili na rin si Myla ng iba pang mga pangangailangan nila. Kape, asukal, gatas, sliced bread, hotdog, bacon, itlog, pineapple at orange juice. Pagkabili ng rice cooker at bigas, cookbook naman ang sinunod niya. Bibigyan niya ng top priority ang pag-aaral ng pagluluto. Naniniwala kasi siya sa kasabihang, the best way to a man's heart is through his stomach. Umuwi siyang magaan ng pakaramdam. Lingid sa kanyang kaalaman, nakadungo sa bintana si Kate at pinagmamasdan siya habang pumapasok sa gate. Ano kayang ipapakain ito sa akin? Sa loob ng lalaki. Kung hindi ko pa alam, kain tulog lang ito sa kanila. Aber nga, tingnan ko kung alam mo. Pagbutihin mo lang at kung hindi, kakainin mo mag-isa kung anumang iluluto mo. That's it. Kung makakain mo sarili mong luto, hindi ka makakaskor sa akin. Magdudusa ka lang. Kung hindi ka makakapagtiis, humiwalay ka. Bumalik sa kamang lalaki at muling nahiga. Binalikan niya sa alaalang laman ng isip kanina pa. Si Cecil. Kumuha ng frying pan si Myla, gayon din ng shanse. Hinugasan niya mga yon at isinalang niya frying pan sa isang burner ng range at makaraang iswitch ay nilagay niya sa medium heat ang knob na regulator. Binuhos niyang chicken adobo sa frying pan at asiwang hinalo-halo yon. Makalahating minuto lang daw, sabi ni Loleng, at okay na. Sinalin niyang ulam sa isang bowl at inihain sa mesa. Sa tingin niya masarap ang chicken adobo, base na rin sa mabangong aroma nito. Magustuhan sana ni Kate. Nang malutong sinain ni Sumandok si Myla at nilagay ang kanin sa bandehado. May kulang, walang dessert. Bakit pa nakalimutan niyang bumili kaninang paborito niyang canned peach? May kulang pa rin, walang malamig na tubig. Kumuha siya ng pitchel sa cabinet. Hinugasan niya yun at pinuno ng tubig. Lalamig pa naman siguro yon kung ilalagay niya sa ref bago sila kumain. Saka nakaramdam ng pagod si Myla. Pinunasan niya ng isang daliri ang gumigiting pawis sa kanyang noo at hinawi ang mga lumululoy na hibla ng buhok. Pagod man ay nasisiyahan na rin siya sa nagawa. At least mapapatunayan niya kay Kate na kahit paano ay may nalalaman din siya sa gawaing bahay. Madali nang mag-improve sa mga susunod pang araw, lalo na kung pag-uukulan niya ng atensyon at interes. At determinasyon, inayos niya sarili. Kakain na, waring kinagulantang pa ni Kate ang narinig na boses ni Myla. Nilingon niyang babae. Nasalubong ng formal niyang tingin ang alanganing tingin ni Myla. Nakita niyang paggalaw ng lalamunan nito sa ginawang paglunok. Kunot noong nagbawi ng tingin si Kate, pagkaway marahang tumango. Sige, mauna ka na. Wala akong gana. Matabang na sagot. Inaasahan na ni Myla ang gayong sagot ni Kate. Marahan niyang kinabig pasara ang nakaawang na pinto at mabibigat ang mga hakbang na nagbalik sa kusina. Ilang saglit ding pumako ang tingin ni Kate sa nakasarang pinto. Kakain na raw sila. Ang lagay pala'y nakapagluto na to. Ang bilis ha, ano kayang niluto? Makakain ko naman kaya? Matignan nga, wala sa kusina si Myla pagbaba niya. Nasa CR siguro. Pinasadahan niya ng tingin ang nakahain sa mesa. Mukhang okay ah. Mukhang masarap ang nakahaing ulam, parang adobong manok. Naramdaman ni Kate ang pagkalam na sikmura. Hindi sinasadyang natapunan niya ng tingin ng latang pinaglagyan ng chicken adobo sa isang tabi ng lutuan. Nagsuspecha si Kate. Nilapitan niya yon para kumpirmahin ang duda niya. Dilata nga, ininit lang. Umasim ang mukha ng lalaki. Sa lahat pa naman ng ulam na ayaw niya ay dilata. Ito bang pinagmamalaki ng babaeng yon? Napasinghal si Kate. Sa lalabas mula sa CR si Myla. Nagulat pa to nang makita si Kate, pero rumistro pagdakang pag-alala sa mukha nang makitang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Ito bang ipapakain mo sa akin? Dilata? Walang kang itingiting tanong nito. Walang maisagot si Myla. Bakit? Hindi ka ba marunong magluto? Segunda ni Kate. Hindi ko pa kasi nasubukan. Kaya bumili ka na lang ng delata. Ganun ba? Sarcastic ang pakli nito. Mabuti pang nagprito ka na lang ng itlog. Makakain ko pa. Alam mo bang sa lahat ng pinakaayaw kong pagkain ay yung galing sa lata? Hindi ko alam. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo. Sunggab ni Kate. Para sa susunod, hindi ka na magkamali. Alam ko pinagpagura mo rin sigurong pag-iinit dyan. Pero sorry,
Hindi ko yan makakain. Pagkasabi noon ay walang lingon likod nitong iniwan si Myla. Alam ng babae, hindi dahil ayaw ni Kate ng dilata kaya ito nakapagsalita ng ganoon. Idinahila lang ni Kate para maiparamdam nito ang pagkainis sa kanya. Maya-maya ay bumungad si pinto ng kusina si Kate. Sa labas ako kakain, matabang na sabi. Huwag mo na akong hintayin, may susi ako. Pagkasabi nun ito malikod na to. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig ni Myla ang ugong ng papalayong sasakyan. Nagsimulang humapdi ang kanyang mga mata. Pinilit niya ang sariling lagyan ng kahit konting pagkain ng sikmura. Masama raw matulog nang walang laman ng tiyan, sabi ng mama niya. Nagtuloy siya sa silid, maliban sa matrimonial bed, wala nang iba pang kagamitang naroroon. Nasa isang tabi ang dalawang malalaking maletang dala nila. Sa kanya ang isa, sinimulan niyang ilipat ang laman ng mga yon sa built-in cabinet. Nagpalit siya ng damit pagkaraan, kung bakit natukso siyang magsuot ng kulay rosas na leggy. Siguro'y mas dahil gusto niyang maging kaakit-akit sa paningin ni Kate, kaysa intensyong isedos ito sa ganong bihis. Gumapang sa kanyang pagkainip, bakit ba hindi siya nakapagdala ng kahit kaset man lang? Nang maalala niyang dala niyang Vogue magazine sa maleta, kinuha niya yun at pahapyaw na binasa. Hindi niya namalayang unti-unti inaantok siya. Hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Hindi na niya namalayan ang pagdating ni Kate na lasing. Naliliyo pa rin si Kate. Walang katatagan ang lakad na tinungo niyang mahabang sofa. Ibinagsak niyang katawan doon. Dito na lang siya matutulog. Parang hindi na niya kayang magpunta pa sa silid. Walang ano-ano nadama niya, parang biglang may gustong umahon sa kanyang sikmura. Dali-dali siyang tumagilid ng higat bahagyang inilawit ang ulo sa gilid ng sofa. Sumuka siya, nagdadahak. Nang matapos, nilapat niyang likod sa sofa at pinikit ang namimigat na mga mata. May naramdaman siyang papalapit. Namumungay ang mga matang sininon niya ito. Si Myla. Puno ng pag-aalala ang mukha. Hirap siyang napabangon. Bakit gising ka pa? Narinig kong pagsusuka mo. Sandali. Humango si Myla sa silid. May dala ng bimpo pagbalik. Eto, gamitin mo. Kinuha yung lalaki at pinunasan ng bibig. Nagpainit ng tubig ang babae. Nang lumabas ay may dala nitong maliit na palangganang maligamgam na tubig. Humiga ka, pupunasan kita. Humiga si Kate. Ayaw niyang gagawin ni Myla pero alam niyang makakabuti yan sa pakaramdam niya. Kaya hindi na siya tumutol. Nakapikit si Kate kaya nakaramdaman na lamang niya ang marahang pagpunos ni Myla ng bimpo sa kanyang muka. Nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Napreskuhan siya. Hinayaan niyang magpatuloy ang babae sa ginagawa. Gusto mo ng mainit na kape? Tanong ni Myla kapag kuwan. Marahil siyang nagdilat ng mga mata, saka lamang siya naging aware sa suot nito. Hindi niya napansin kanina. Manipis ang suot na pantulog ni Myla, aninag ang kinukubling kariktahan. Napatingin siya sa mukha ng babae. Nakatingin din sa kanya si Myla. Waring may binabasa sa mukha niya. Bakit hindi niya amining magandang-maganda si Myla? Marahil siyang tumango kung biglang sagot sa alok ni Myla o bilang pag-amin sa kanyang sariling maganda at kaakit-akit ang babae. Hindi niya matukoy. Tumayo si Myla at muling nagtungo sa kusina. Natitigilang sinundan ito ng tingin ni Kate. May nagbabagong pagnanasang hinagod niya ng tingin ng magandang hubog ng katawan ng babae. Sa makurbang balakang na bilog, sa mapuputing alak-alakang lililitaw na miksing pantulog, sa makikinis na binti, ginapangan siya ng init sa buong katawan. Nantig ang kanyang pagkalalaki, pero isang bahagi sa isip niya ang dumuro sa kanya. Akala ko ba'y galit ka sa kanya? Hindi ba't sinabi mong gaganti ka? Bakit isang tingin lang sa katawan niya'y pinanghihinaan ka na? Hanggang salita ka lang pala eh. Bigla siyang natauhan. Sinisidos siya ni Myla. Sinadya nitong ganun ang isuot para akitin siya. Dinadaan nito sa atraksyon ng pagkuha sa simpatya niya. No way, hindi siya makukuha ni Myla sa ganong paraan. Bakit? Pwedeng-pwede naman niyang kunin ang karapatan niya bilang asawa ni Myla nang wala siyang ibababang pride o ikong-kompromisang pangako. Magugustuhan pa nga ni Myla na titiyak niya. Napangisi si Kate, bakit nga ba hindi? Pagbalik ni Myla ay may dala na itong paswelo ng kape. Sa kwarto mo na lang dalhin yan, doon ko na iinumin. Tumayo siya at nagpatiunan na sa silid. Natitigilang napasunod si Myla, inilapag niyang kape sa ibabaw ng headboard ng kama. Lilinisan ko lang muna yung sa sala. Ang suka ni Kate ang tinutukoy niya, umiling si Kate. Bukas na, matulog na tayo. Sa pakinig ni Myla may matigas na otoridad sa timbre ng boses ni Kate.
Utos yon at hindi simpleng deklarasyon lang. May kung anong nahihimigan ng babae nang hangurin niya ng tingin ni Kate ang kanyang katawan. Nako-conscious na tinakpan niya ang tapat ng kanyang dibdib. Ang kape mo, lalamig, nasabi niya sa kawalan ng iba pang masasabi. Tinignan lang ni Kate ang posuelo, nagwawalang bahala. Hindi na, okay na pakaramdam ko, halika na. Humiga na si Kate, nilabanan ni Myla habang bumundol sa kanyang dibdib. Marahan siyang humiga sa tabi ng lalaking hindi inaalis ang kakatuwang tingin sa kanyang katawan. Gusto mo ako, hindi ba? Nanguuyamuaring tono ng boses ni Kate. Pwes, sasabihin kong gusto rin kita ngayon, ang katawan mo, at may karapatan ako bilang asawa mo. Hindi ba? Nanigas ang mga kalamnan ni Myla. Parang tinarakan ng punyal ang puso niya sa narinig. Hindi siya tatanggi kung gusto man siyang katalikin ni Kate, pero ipamukha pa na gusto lang siya nitong katalikin dahil lang sa pangangailangang sexual nito. Masakit sa kanya. Hindi siya mababang uri ng babae. Matamlay si Myla kinabukasan, nananakit hindi lamang ang katawan niya kundi pati isip. Masakit dalhin sa dibdib ang isiping inangkin siya ni Kate sa ganong karas na paraan. Pakiramdam niya pinagpaparausan lang siya nito. Itinuring na isang sex object. Nilagyan niya ng tubig ang electric kettle. Nagprito siya ng itlog at hotdog. Nagtoast ng sliced bread. Pagkaraang makapagsipilyo ay nagpaghilamos. Nagtimpla siya ng kape. Ininom na niya yun nang pumasok sa kusina si Kate. Nagtamang kanilang paningin. Nag-aalanganin ng kay Myla. Nagpapahiwating na naging damdamin niya kagabi. Gumalaw ang Adam's apple ni Kate. Nagbaba ng tingin. Kumunot ang noo kapag kuwan. Tinungo nitong banyong hindi malang kinibo si Myla. Bumaba ang tingin ni Myla sa paswalang iniinom ng kape. Nagtatanong ang isip kung ano naman kayang nasa isip ni Kate. Tinignan ni Kate ang relo ng lumabas ng banyo. Pagkuwan ay binalingan si Myla. Nag-uopisina ka, hindi ba? Hindi ka ba papasok? Pupunta ako sa opisina pero hindi ako magtatrabaho. Napamata si Kate. Hindi ka magtatrabaho? Bahagya pang kiniling ng lalaki ang ulo. Nagtataka sa sinabi ni Myla. Magre-resign na ako. Hindi ko makayanang pagsabay ng pag-opisina at pag-asikaso dito. Gusto niyang idagdag. Gusto kong masikaso kitang mabuti. Natigilan si Kate. Pero pagkuway nakibit balikat lang. Bahala ka. Malamig na sabi. Hinayang na hinayang ang boss niya. Pero kung desisyon mo na talaga yan, May, what can I do? Nagkataong wala sa vocabulary mong working wife. Isang bagay lang ang masasabi ko. Mahirapan na siguro kung makakuha pa na isang kaparis mong very efficient. We'll miss you, May. That's for sure. Naging maasikaso ng asawa si Myla kay Kate. Mistula itong alipin sa pagsisilbi. Kahit binabaliwala ni Kate ang lahat ng iyon, wala siyang naririnig dito. Sige pa rin ang paglilingkod nito sa kanya. Abot ng tsinelas, ligpit ng sapatos at pinagbihisan. Punas ng pawis, handa ng merienda, handa ng isusuot, masahe kung pagod siya. Luto ng mga pagkain gusto niya. Laba, plancha at aaminin ni Kate na nagugustuhan niya mga yon. Hindi lamang siyempre siya makakapagsalita. Pinatitigas pa rin niya ang loob, pinapanaig ang galit kay Myla. Pero nasisiyahan siya, pakiramdam niya waring-hari siya kung tratuhin ng babae. Nikumpara tuloy niya si Myla kay Cecil. Si Cecil, ganito rin kaya ito kaasikaso sa kanya kung silang nagkatuluyan? Binabaliwala niya si Myla sa araw. Pinagkikibit balikat ang pagsisikap ng babaeng maging ideal na asawa. Pero sa gabi kinukuha niyang kanyang karapatan. At naaminin din niyang nalulubos ang kanyang kasiyahan sa tuwing inaangkin niya to. Sa totoo lang, pinananabikan niya ang pagdating ng gabi, lalo na kung bagong paligo si Myla. At hindi nga niya kailangang magbaba ng pride. Hindi niya kailangang magparamdam na gusto niya itong katalikin. Basta na lang niya itong inaangkin at ibinibigay ng babaeng hinihingi ng kanyang pagkalalaki ng buong pagpapaubaya. Minsan naiisip din niya, ganito nga kaya siya kamahal ni Myla? Pinagkakalob sa kanya ang lahat-lahat ng walang panunumbat? Nang walang reklamo? Ganun ba kalaki ang pagmamahal nito sa kanya kaya siya pinikot? Isang isipin pa yon na nag-uugnay niya kay Cecil. Ganun din kayang pagmamahal sa kanya ni Cecil? Kung si Cecil kayang nasa katayuan ni Myla, magagawa kaya nitong ginagawang pagsisilbi ni Myla sa kanya? Makakapagtiis kaya si Cecil katulad ng ginagawang pagtitiis ni Myla ngayon? Ididinikta ng isip niyang oo, pero ang waring binubulong ng puso niya ay hindi. Morning sickness, matamlay na pangangatawan, kawalang ganang kumain, pero nandun ang kagustuhan sa maasim na prutas. Lagi na paghihilo,
sensitive na pang-amoy. Naramdaman ni Myla ang mga yon pagkaraang lumiban ng buwan ng dalaw niya. Habang nabubuo sa isip niya ang isang konklusyon, ay kinakabahang nananabik siya sa antisipasyon. Nag-aalmusal silang walang imika ni Kate. Isang umaga ng pagsayad pa lang ng isinubo niyang pagkain ay natutup niya ang kanyang sikmura at automatikong natakpan ng isang kamay ang bibig. Napatingin si Kate, natitigilan, itinago ang nadaramang pag-aalala. Bakit? Sa halip na sumagot, pabiglang tumayo si Myla tumahangos na tinungong kinaroroon ng banyo. Doon, inilabas niya ang laman ng kanyang tiyan. Titig na titig kay Myla si Kate na lumabas ang babae sa banyo. Bakit? Tanong nitong muli. Ewan ko, hindi masabi ni Myla ang halos natitiyak na niya. Nahihiya siyang nag-aalangan. Kunot noo si Kate. Patingin ka, baka kung ano na yan. May nabaka si Mylang kakaibang timbre sa boses ng lalaki. Marahan siyang tumango. Kinumpirma ng pinagsanggunian niyang obstetrician, gynecologist ang kanyang pagbubuntis. 2 months on the family way na raw siya. Binigyan pa siya ng booklet tungkol sa prenatal care at prescriptions sa inumin niyang vitamins. Low salt diet, no smoking, no alcoholic beverages. Bilin pa ng doktora. Parang gusto niyang maiyak sa tuwa. Dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang kanilang anak ni Kate. Hindi pa man ay lumulukob na sa katauhan niya ang damdaming ina. Gayon pa man ay nalulungkot din siya sa isiping ang ama ng nasa sinapupunan niya ay nanatiling walang pagmamahal sa kanya. Paano ikakatuwa ni Kate malaman man ito ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao? Nakapagpatingin ka na ba? Iyon kaagad ang tinanong ni Kate nang dumating ito. Marahan siyang tumango. Anong sabi? Buntis daw ako. Sumulyap siya kay Kate. Nakita niyang napakunot noo ito. Tila bahagyang natigilan. Bumilis ang kaba ng dibdib ni Myla sa sasabihin ng asawa. Ang alam ko, delikado raw ang unang buwan ng ganyang kondisyon. Baka kabuti siguro magkaroon na muna ng makakatulong dito sa bahay. Magpapahanap ako. Pagkaraan ng ilang saglit ay sabi nito, sumirit sa isip ni Myla si Loleng. Hiiramin ko muna yung isang katulong namin, si Loleng. Mas mapapanatag ang loob ko kung siyang makakasama ko dito sa bahay. Matagal na tumitig si Kate sa mukha ni Myla, waring may malalim na pinag-iisipan. Maya-maya nagbaba ito ng tingin at marahang tumango. Sige, ikaw ang bahala. Tumalikod na si Kate pagkuha na tinungo ang silid. Pumayag agad ang mama niya, lalo na si Loleng nang sabihin niya ang gusto. Tigas na pagbibili ng mama niya. Huwag kang magbubuhat ng mabibigat. Mag-ingat ka sa paglalakad mo sa madulas na daan. Maglakad-lakad ka na sa umaga. Pero hinay-hinay lang. Kailangan mong ehersisyo para hindi ka manasin. Bayaan mo't dadalawin kitang madalas, pahabol pa nito. Nabaghan ang loob ni Myla sa labis na pag-aalala ng kanyang ina. Kung si Kate na sana ang nag-aalala ng ganun sa kanya. Nag-grocery siya isang araw. Nakakotse man ay simpleng-simple lang ang gayak. Naka-duster lang siya at nakatsinelas. Tinalian lang niya ng elastic band ang buhok na lampas balikat. Lingid sa kanyang kaalaman, isang babae ang patagong nagmamasid sa kanya. Matamang hinahagod ng tingin ng kanyang kaayusan. Makahulugan ng ngiting sumungaw sa labi ng babae. Si Cecil, inagaw mo lang sa akin si Kate kaya siya napunta sa'yo, Myla. Pinikot mo lang siya. Hindi kanya mahal. Kami ang talagang nagmamahalan. Kaya kami ang may karapatang lumigaya. Inakala ko makakapagpaubaya ako pero hindi pala. Hindi ko rin pala siya magagawang limutin. Karapatan ko lang sigurong agawin muli ang talagang akin. At natitiyak kung maagaw ko siyang muli sa'yo, sa kaparaan ng hindi niya matatanggihan, matitikman mo rin ang sakit na ipinatikim mo sa akin, at mas masakit pa. Papalabas na si Kate ng gusali na may tumawag sa kanya. Natigilan si Kate na mapag-isipan niya ito. Hindi niya kaagad nakilala si Cecil. Modernang itsura nito at bihis nito. Magandang maganda, tila gupit lalaki ang hairdo pero bagay. Class na class pang dating. Nakalong sleeve itong silk shirt na may multicolored floral prints sa puting background. Nakatuck in sa itim na miniskirt. Black and white ang slingback na sandals na stiletto heeled. Sexy at sophisticated ang kabuang anyo. Malayong malayo sa itsura nito noon. Hindi kita nakilala kaagad, namamalikmatang sabi ni Kate. Saan ka pupunta? Ikaw talagang pupuntahan ko. Mabuti pala't inabutan pa kita. Ang aga mo yatang lalabas. Titig na titig din si Cecil sa dating nobyo. Waring lalo itong naging simpatiko sa tingin niya. Masakit ang ulo ko eh. Halika muna sa kantin. Doon tayo mag-usap. Masakit ka amang ulo mo? Pati anod ni Cecil na walang bigla nang makita kita. Nakangiting sagot ng lalaki. Tara,
Akmang alalayan niya sa siko ang dating nobya na ikawit ng babaeng kamay nito sa bisig niya. Sa isang mesang malayo sa karamihan ang pinili ni Cecil. Naninibago si Kate sa kilos at pananalita ng dating nobya. Tatawagan na lang sana kitang talaga sa phone, sabi ni Cecil pagka-order ni Kate. Pero wala sa directory pangalan mo. Don't you have a phone yet? Alam mo namang katatapos lang ng bahay sana natin, hindi ba? Sinadyang sabihin ng lalaki ang natin sa intensyong may pukawin sa damdamin ni Cecil. Lumamlam ang mga mata ng babae. Hindi lang naging mabait ang tadhana sa atin, may panghihinayang sa tono ng boses dito. Saglit na nanghinang ang kanilang mga paningin, yung dating tingin ng mutual attachment. Tumikim pagkuwan si Kate. Ano nga palang sadya mo sa akin? Nakangiting tanong nito. Bumuntong hininga si Cecil. Kinontak ako ni Annette. Si Annette Cortez, yung barkada ko na nasa 4th year high school tayo. Remember her? Of course, best friend mo siya, hindi ba? Mag-organize daw sila ng isang get-together party. Sort of, reunion na rin. Limited nga lang sa ating magkakabarkada. Hindi naman daw niya alam ang phone number mo kaya sa akin ka na lang niya pinaiimbita. Nag-asawa na ba siya? Oo, at rich ha? Ang ganda nga ng bahay nila sa White Plains. Doon sa kanila gagawin ng party sa Saturday, 7 p.m. Hindi mo sinabi sa kanya civil status ko ngayon? Tanong ni Kate. Hindi, kung sasabihin ko baka hindi ka na niya paimbita sa akin. Alam mo namang hindi sila magkabunggo ang balikat ng dear wife mo, hindi ba? Ano nga palang idadahilan ko kay Myla? Wala sa loob na naitanong ni Kate. Do you have to tell her? Bakit siya na ba ngayon ang nagdedesisyon sa mga lakad mo? Waring napahiya ang lalaki. Of course not. Misteryosang ngiti ni Cecil. Kung gayoy okay na. Sasabihin ko bang darating ka? Tayo, hindi ba? Pagtutuwid ni Kate. Matamis ang ngiting sumungaw sa labi ni Cecil. Of course. May lambing na sagot. Nang dumating ang in-order ni Kate ay masaya silang kumain. Manakanakang napapasulyap si Kate sa dibdib ni Cecil. Hindi yan nalingid sa babae. Lihim itong napapangiti. Ang aktuasyong iyon ni Kate ay palatandaang naakit pa rin ang lalaki sa kanya. At yun talagang gusto niyang mangyari. Siya nga pala, yung party, formal o informal? Tanong kapag ko ni Kate. Informal, get together nga lang natin magkakabarkada nun. Susunduin kita? Alanganing tanong ni Kate. Umingos kunwa si Cecil. Napaka-ungentleman mo naman kung hindi mo yun gagawin. Of course naman ano, may sumundot sa konsensya ni Kate. Si Myla, agad din niya yung pinagwalang bahala. Bakit kailangan niyang makaramdam ng guilt? Pinikot lang siya ni Myla at isang namikot ay dapat lang na magtiis ng mga pasakit. Nawala ang guilty feeling niya nang sumirit sa isip niya ang isang bagay. May sasakyan ka ba? Wala nga eh, nagtaksi lang ako. Ihatid na kita. Pauwi na rin lang ako. Baka hinihintay ka na niya? Pasubali ni Cecil, hindi niya alam na maaga akong uuwi. At wala siyang pakialam sa oras ng uwi ko. Pakialam ko kung maghintay man siya. Lihim na nagdiwang ang loob ni Cecil sa narinig. Umaay ng takbo ng sitwasyon sa gusto niyang mangyari. Tuloy ka, may lambing sa boses na anyaya ni Cecil. Wala ka yatang kasama. Ang mga parents mo? Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Nasa Cebu sa isang kapatid ni Mommy doon. Dumalaw. Yung katulong niyo, si Penny. Umuwi sa probinsya, may sakit daw ang nanay. Tinelegramahan siya. Baka butin doon ng 1 linggo. Nag-iisa ka pala dito kung ganun. Oo, nakakainip nga eh. Hindi ka natatakot mapag-isa? Tumawa si Cecil. Ano naman ang ikakatakot ko? Tahimik naman at secured itong lugar namin. Alam mo naman hindi ba? Tumango si Kate. Maupo ka, ano nga palang gusto mong inumin? May Jim Beam ako, your favorite. Napatingin si Kate kay Cecil. Waring nagtataka. Huwag mo sabihin, natuto ka ng uminom. Natawa si Cecil. Hindi naman, kapag dinadalaw lang ako ng pangungulila sa alaala ng nakaraan. Lumamlam ang tingin ng babae kay Kate. Nakasense si Kate ng kakatuwa, gayon may hindi siya nagpahalata. Nakangiti siyang tumango-tango. I see. O Jim Beam pang ipifix ko para sa'yo? Tumango si Kate. Sige. On the rocks? Oo. Sinundan ng tingin ni Kate si Cecil nang tumuhin ng babae ang maliit na wine bar. Tumutok ang tingin niya sa mapuputing alak-alakan ni Cecil. Bumaba pagkaraan sa makikinis at mahuhugis na binti. May pag-iinit siyang naramdaman. Nanibago siya talaga kay Cecil ngayon. Kailan pa ito nagbago ng image? At para kanino? May naliligaw ba rito sa kasalukuyan? Kung para sa lalaki niya ng pagbabago nito, bakit siyang pinatutungkulan ni Cecil sinabi nitong pangungulila sa alaala na nakaraan kaya natuto itong uminom? Pero hindi ba tinanggap na ni Cecil ang nangyari? Hindi ba ito pang nagpayo sa kanya na tanggapin na rin niya dahil wala na silang magagawa pa?
Hindi pa rin ba siya nalilimot ni Cecil? Katulad ng parang unti-unti nagagawa niya. Natawa pa si Kate nang idulot sa kanya ni Cecil sa rolling tray ang drink niya. Naroon ang bote ng Jim Beam at 2 kopita. Naroon din ang maliit na bucket ng yellow. Balak mo yata akong lasingin eh. Magmamaneho pa akong pauwi. Pagbibiro niya. Hindi ako magtatagal. I would like to pero alam mo na, nagkibit-balikat siya. May maghihintay eh. Nagulat si Cecil sa sinabi ni Kate. Akala ko ba sabi mo kanina wala kang pakialam na maghintay man siya? Pinagalitan ni Kate ang sarili. Ang ibig kong sabihin, sa oras na alam niyang parating na ako, ayoko kasi na inaalala niya ako eh. Nainis ako. Lumabi ang babae. Pagkuway iniba nitong usapan, naalinsangan ako dito sa suot ko. Can I slip into something more comfortable? Sure, go ahead. Make yourself comfortable. I'll be back in a jiffy. Pati ang pag-English ni Cecil, moderna na rin. Malayong-malayo na talagang Cecil ngayon sa Cecil na nobya niya noon. Sa napakaikling panahon lang, nakakapagtaka. Iwinaksi niyang isipin yun at dinala sa bibig ang kopita ng alak. Hindi niya inaasahan ang nakita niyang suot ni Cecil nang bumaba ito. Manipis na manipis ang tila kamison lang na negligee nitong hindi pa umabot sa mga tuhod. Litaw ang mapuputing hita. Hindi lang yon. Aninag ang mga panloob na saplot ni Cecil, pati ng magandang hubog ng katawan nito. Lalong uminit ang pakiramdam ni Kate. May tinig na pumipigil sa kanya. Pero ang kaakit-akit na alindog ni Cecil ang mas dumadaig sa kanyang kahinaan bilang lalaki. Huwag na sabihing may panahon ding pinagmuntik-muntikanan na niyang maangkin ang katawang iyon kung hindi nga lamang sa pagpipigil niya sa sarili. At hindi ganito kadiring si Cecil noon. Para ka namang nakakita ng multo. Nanunod yung tinig ni Cecil. Umupo ito kapag kuwan sa tabi ng lalaki. Nalanghap ni Kate ang pabango nito. Ginapangan siya ng kaiga-igayang sensasyon. Nagsaling ng alak si Cecil pagkaray tinaas nitong kupita para makapag-toast sila. Cheers! Aniyaya ni Cecil. Tinaas ni Kate ang kanyang kupita. Cheers! Sinalinang muli ng babae ang kupita ni Kate. Hindi nagawang tumanggi ng lalaki. Napasulyap siya sa mayamang dibdib ni Cecil. Lalong iminit ang kanyang pakiramdam. Lalo ng bahagya pang pumilig ang babae sa kanyang balikat at maramdaman niya ang malambot na katawan nito. You're not happy with Myla, are you? May pangungumpirma sa timbre ng boses ni Cecil. Tumaas ang sangkilay ni Kate, tumiking kapag uwan. Alam mo hindi ko siya mahal, direktang sagot niya. Sa kabila ng nangyari, ako pa rin ang mahal mo, hindi ba? Lalong lumambing ang boses ni Cecil at siniksik pang lalong katawan sa lalaki. Saglit na umilap ang mga mata ni Kate, pero kapag kuwan ay tumango. Ikaw, balik tanong niya kay Cecil. Tumango ang babae. I tried but to no avail. Tumatangging nagmahal sa ibang puso ko. Pagkuway, tell me, masasabi mo pa kaya ngayon ang sinabi mo noon? Yung sinabi mo magtanan tayo? Magpakalayo-layo, doon sa hindi niya tayo masusundan. Hindi inaasahan ni Kate ang tanong na yon. Saglit din siyang nalito. Kasal na sila ni Myla, ano at naitanong pa yun ni Cecil. Nagbibiro lang siguro to, tinutudyo siya. Sa ilong nagdaan ang mahinang tawa ni Kate. Alam mo namang hindi na pwede, di ba? Iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Disappointed si Cecil pero hindi nagpahalata. Pero ako pa rin ang mahal mo, hindi ba? Nangaakit pati ang tono ng boses nito. Natigilan si Kate. Kahit kinukumbinsi niya ang sarili na hindi niya mahal si Myla, hindi niya magagawang dagdagan pang pagpapahirap sa kalooban nito. Nangingiti siyang tumikim. Hindi na kasi tama, hindi ba? At masakit ng masyado para sa kanya. Kawawa naman siya. Bahagyang lumayo si Cecil, seryoso ng boses na magsalita. Kawawa? Naawa ka sa kanya? Bakit? Naawa pa siya sa akin na agawin ka niya? Makasarili ang pag-ibig niya, Kate. Mapangwasak. Walang pakundangan sa karapatan ng iba. Tayo ang talagang nagmamahalan. Tayo ang may karapatang lumigaya. Hindi ba? Bakit patuloy tayong nagdurusa gayong magagawa naman nating dugtungan ng kahapong pinutol niya? Kukunin lang natin ang talagang atin, Kate. Makatwiran lang sigurong tumanggap siya ng ganti sa kasalanan niya. Natigilan si Kate. Hindi niya alam na may kinikimkim pa palang galit si Cecil kay Myla. Magpasa hanggang ngayon. Nangatwiran siya kahit paano. Pero asawa ko na siya, Cecil. Kasal kami. Sa papel, oo. Pero sa damdamin, Kate. Nang pakasalan mo ba siya ay kasamang puso mo? Walang maisagot si Kate. Nagtatalong puso at isip niya. Batid ng utak niya na mali ang waring gustong pangyari ni Cecil pero nananaig pa rin ng damdamin niya sa dating nobya. Bagamat waring hindi nasintindi ng dati. Sasalinan sanang muli ni Cecil ang kanilang kubita nang pigilan to ni Kate. Wag na, thank you. Napatingin si Cecil, nagtaka.
Nakakadalawang kupita ka pala nga. Tama na yun, magmamaneho pa ako. I hope you understand. Nagkatitigan sila, pumatong isang kamay nito sa hita ni Kate. Muntik na yung tugon ng lalaki kung hindi lamang sumirit sa isip niya si Myla. Marahan, inalis ng kamay ni Cecil sa kanyang hita. Bakit? Tanong ng babae. Tatanggihan ba siya ni Kate? Bumuntong hininga ang lalaki. I just don't think it's right. Mahal pa rin kita pero may takot ako sa Diyos. I'm sorry. Hindi nakahuma si Cecil. Anyway, give me time to think things over. Hindi malit na bagay itong papasukin natin. Kakausapin ko siya. Pero pag-iisipan ko munang mabuti ang sasabihin ko sa kanya. Yung makukumbinsi ko siya para mapapayag ko sa isang legal separation. Okay? Nagliwanag ang mukha ni Cecil. Napangiti. Okay, sounds fair enough. Nang may maalala to. Pero yung get together kina Annette, paano? No problem. Pupunta tayo. May isang salita ako. Tumamis ang ngiti ni Cecil. Walang kamalay-malay si Kate sa laman ng isip ng babae. Bago bumaba ng sasakyan si Kate, pagkarang may parada yon, hiningahan niya na muna ang isang palad at inamoy kung amoy alak ang kanyang hininga. Amoy alak, maamoy ni Myla. Ano kung maamoy niya? Mabuti nga yun at nang maisip ni Myla na hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob niya dito. Dagdag pahirap din yun sa loob ng babae. Ngumisi si Kate, masigla siyang sinalubong ni Myla. Nasa kusina siguro si Loling. Katulad ng dati, simpleng-simple ang kaayusan ni Myla. Naka-duster at tsinelas. Nakatali ng elastic band ang lampas, balikat na buhok, walang makeup. Pero mukhang bagong paligo to. Kahit sa simpleng kaisang iyon, litaw pa rin ang ganda ng babae. Pagkaraan siyang hagkat ni Myla sa pisngi, kinuha nitong kanyang attache case at sumunod sa kanya sa kanilang silid. Nakita ni Kate na nakalatag na sa kamang pajamang isusuot niya. Ang mga tsinelas niya magkaakapay sa lapag. Sa tagiliran ng kama, naupo siya sa gilid ng kama at naghubad ng sapatos. Kinuha ni Myla ang mga iyon at tinabi. Pagkaraan niyang hubarin ng kanyang pang-itaas, kinuha rin ng babae. Ipapasok ko na lang kape mo, ani Myla nang papalabas na ng silid. Tumango lang ng marahan si Kate pagkaraang sulyapan ng malamig ang asawa. Nakaramdam siya ng panunubig at pumasok sa banyo. Nakita niyang nakaayos ng mga gagamitin niya sa paliligo. Kunot-noo siyang napatiing bagang. Nakabalik na si Myla nang lumabas siya sa banyo. Papalabas nitong muli. Sa kung anong udyok ng damdamin ay natawag niya ito, buong pagtatakang lumingon si Myla. Saka siya naghagilap ng masasabi. Nagpapatingin ka ba? Iyon ang sumirit sa isip niya. Inisip niyang normal lang na itanong niya yon sa babae dahil sa kalagayan nito ngayon at hindi dahil concern siya sa pagbubuntis nito. May isip man ni Myla ang pagmamalasakit niya, hindi naman siguro nito iisipin na may iba pang ibig sabihin yon. Tumango si Myla. Sumungaw sa magandang labi ang manipis na ngiti. Marahang tumango si Kate. Yun lang, sige na. Pagkalabas ni Myla, umilap ang mga mata ni Kate. Sumirip sa isip niya eksena kanina sa bahay ni na Cecil. Nakokonsensya siya. Ramdam na ramdam niya. Ano tong niluto mo, Loling? Ang sarap ng amoy ah. Inadres niya ang tanong at papuri kay Loling kahit alam niya si Myla ang nagluto ng ulam nila ngayon. Hindi niya syempre may bata tungkol yon kay Myla. Si Kuya! Nakikipagbiro ang umirap si Loling. Hindi naman ako nagluto niyan si Ate Myla. Paella yan, Kuya. Ngayon lang niluto ni Ate May. Akala ko ikaw, palusot niya. Sinilyapan niyang asawa na nangingiti lang. At least, indirekta man napuri siyang luto ni Myla. At talagang ang masarap ang nilutong yun ng kanyang asawa. Masarap na masarap. Busog na busog tuloy siya. Hanggang sa mga sandaling yon parang hindi pa rin makapaniwala si Kate na nakapagluto ng ganun kasarap na ulam si Myla. Wala itong kaalam-alam sa mga gawaing bahay noon. Pero ngayon, ang pagmamahal ba sa kanya ni Myla ang dahilan? Nakahiga na sila'y dala-dala pa rin ni Kate sa isip ang eksena kanina sa bahay ni na Cecil. Lalo ng legal separation na binabalak niyang idulog kay Myla. Nakatulog siyang yun ang huling rumihistro sa utak niya. Lasing siyang dumating ng bahay. Aalalayan sana siya ni Myla ngunit tinabig niya to. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong lumakad mag-isa. Pero umikis ang paa niya at nawalan siya ng panimbang. Lumagubog siya sa sahig. Hangos nagnaluhan siya ni Myla. Buong paghihirap na inalalayan siya nitong makahiga. Naramdaman niya ang paghuhubad ni Myla ng mga sapatos niya, ng mga medyas niya. Pagkaraan ay ang pagpupunos nito ng maligamgam na bimpong nakapagdulot sa kanya ng kaginhawaan. Sa bawat paghagod nito ay para siyang dinuduyan, pinaghehele, bago tuluyang mapinid ang kanyang diway narinig niyang sigok ni Myla. Pagkaraan ay ang naiiyak na boses nito.
Kahit patuloy mo kong saktan, Kate, pagtitiisan ko. Mahal kita eh. Kung kinakailangan paglikuran kita habang buhay, gagawin ko, mapalapit lang sa'yo ang puso mo. Kung kasalanan ng mga ituturing ang nagawa ko, titiisin kong kaparusang gigawad mo. Hindi mo man ako matutunang malingin sa ngayon. Maghihintay pa rin ako ang makasama ka lang araw-araw. Kahit pinasasakitan mong loob ko, kaligayahan ko na rin. Kanyang kita kamahal. Malalim ng gabi nang maalimpungatan si Kate, gulilat pa itong napatingin sa katabi. Tulog na tulog si Myla, pero bukas sa mukha nito ang dinadalang paghihirap ng loob, ang tinitiis na pasakit. Napalunok si Kate, nakapatong isang kamay ni Myla sa tiyan. Nakita ni Kate ng mga sugat sa kamay nito, likayin na puspusan itong paglalaba. Parang may sumundot sa puso ng lalaki. Muli siyang napalunok sa duro ng konsensya. Parang gusto niyang haplusin ang kamay ng asawa. Binawi niyang tingin dito, tinutok ang mga mata sa kisame. Nalilito siya. Sumirit sa isip niya si Cecil. Ang get-together party kina Annette. Nakatango na siya kay Cecil. At sinabi niya rito na may isa siyang salita. Panininigan niya yun, pero parang bilang pagbibigyan na lang kay Cecil. 9:30 AM, Huwebes. Tinawagan si Kate ng sekretary niya sa intercom. May bisita raw siya. Mrs. Annette Sevilla. Si Annette? Bakit siya nito pinuntahan? Hindi agad nakilala ni Kate si Annette. Tumaba ito, pumuti at gumanda. Kate Almeda, maluwang ang ngitiing bati ni Annette. Kamusta ng big shot ngayon? Ginagap ni Kate ang inabot na palad ng babae. Ikaw nga dyan ngayon eh. Balita ko. Giniya niya ito sa magkaharap na pang-isahang sofa sa isang panig ng opisina. Please sit down. Sinurpresa mo ko ah. Naupo si Annette. Ano, kamusta? Nagbalitaan sila ng kani-kanilang estado sa kasalukuyan. Pagkarani parang mga teenager na binalikan ang kanilang high school life. Kilala mo si Divine, di ba? Natatawang tanong ni Annette. Oo, si Divina Gracia yun. Si Miss Mahinhin, nakakatawa ka mo. Hindi ba siyang pinakasimple at pinakamahinhin sa barkada natin noon? Oo nga, siya pa yung unang-unang nag-asawa. 3 anak niya. Akala namin magmamadre. Yun pala'y close at kikay ang loka. Natawa si Kate. May nasabi nga pala sa akin si Cecil, pagkuway na alala niya. May in-organize daw kayong get-together party? Nagpunta siya rito eh. Nasabi nga sa akin ini-invite mo ko. Sa Sabado yata, hindi ba? Nabawasan ng sigla sa ngiti ni Annette. Tumikim pa muna ito bago sumagot. Sa totoo lang, Kate, ayokong ma-spoil ang excitement ng pagkikita nating ito. Imagine, after 7 long years, ilan tayo ulit nagkita? Parang may ibig kang sabihin, pati anod niya. Tumikim ulit si Annette. It's really about Cecil and you and your wife, Myla. Pinagtakayan ni Kate. Alam mong asawa ko si Myla? Tumango si Annette. Si Cecil mismo nagsabi sa akin, nalito si Kate. Pero sabi niya hindi mo alam. Kasama sa plano niya magsinungaling sa'yo, Kate. Tumingim ang tingin ng lalaki. Plano? Anong plano? Alam mong best friends kami, nagko-confide sa isa't isa hanggang ngayon. Nai-confide niya sa akin na binabalak niya. Mind you, hindi nga ako makapaniwala na may isip niya yon. Much more na magagawa niya. Dahil masyadong drastic ang posibleng maging kahinatnan. Kunot noong umiling-iling pa si Annette. Anong plano ni Annette? Git ni Kate. Napalunok ang dating kaklase. She wants to win you back, Kate. Determinado siyang agawin ka kay Myla sa anumang paraan. Katulad ng binabalak niyang pang-aakit sa'yo. Wala ka bang napansin sa kanya na magkita kayo? Sumirit sa isip ni Kate ang modernang ayos ni Cecil. Saka lang niya na-realize ang motibo sa likod ng pagbabagong image nito. Marahan siyang tumango. Malaki ang paniniwala niyang mahal mo pa rin siya, Kate. Pero gusto raw niyang magsiguro. Baka raw hindi ka niya makumbinsi sa salita lang. Sa paliwanag, mas magiging epektibo kung maaakit ka sa kanya. Sa kaparaan ng hindi ka makakatanggi. I tried very hard na pagpaliwanagan siya. Patuloy ni Annette nang hindi umimik si Kate. In-explain ko sa kanya ang posibleng maging outcome ng gagawin niya. Sabi ko, magtagumpay man siya, papaano naman si Myla? Kawawa naman siya. Nagalit pa nga siya sa akin eh. Kanina raw ba ako kampe sa kanya o kay Myla? Saka lang niya inamin, Kate, ang kagustuhan niya makapagiganti kay Myla. Kaya raw niya binabalak ang ganun. Hindi raw niya makakalimutan ang ginawa ni Myla. Hindi raw siya matatahimik hanggat hindi siya nakakaganti. Naningkit ang mga mata ni Kate.
kaya pati ako'y kakasangkapanin niya. Mahinang pagkakasabi ni Kate pero mariin. Ikinabahala yun ni Annette, lalo na ngang makita niya ang pagdilim ng mukha ng lalaki. Pagmamahal na rin sa'yo ang isa pang dahilan, Kate. Marahang umiling si Kate. Kung pagmamahal man, Annette, pagmamahal na makasarili. Ang nasaktang damdamin lang niya ang dahilan. Makapagiganti lang siya, wala na siyang isinasaalang-alang pang iba. Hindi ko naisip kailanman na may ganyang bahagi ang pagkatao niya. Kate! Naalertong nasabi ni Annette. Sarkastikong ngiti ni Kate. Don't worry, Annette. Kung iniisip mong may gagawin akong masama, you're wrong. Umiling si Kate. Wala. Pagkuway, tumiim na muli ang tingin niya kay Annette. Pero bakit mo ito'y pinagtatapat sa akin? Best friend mo siya. You're not supposed to reveal your secrets to anybody else. Hindi ba? Lalo na yung pinagtapat mong yan. Huminga ng malalim si Annette. Kahit pa best friend ko si Cecil, I find it very hard to tolerate something na alam kong hindi tama. Hindi lang sa mata ng tao, o hindi lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ganun pa lang pag inuusig ko ng budi mo, wala kang peace of mind. Umiling si Annette. Sa party, bala kanyang akitin hanggang sa may mangyari sa inyo. Actually, ginawa na niya, Annette, sa bahay nila. Nung Lunes na inihatid ko siya sa kanila. Napamata si Annette. Katulad mo na konsensya rin ako, kaya hindi ako natukso. Nagkangitian sila. Ang problema ko nito, baka malaman niya ako mismo nagsabi sa'yo. Don't worry, hindi niya malalaman. May naisip na akong paraan para hindi makapunta sa party. Natawa si Kate. Magsasakit-sakitan lang ako. Pwede na sigurong excuse yun, hindi ba? Baka hindi siya maniwala. Makahulugan ng titig ni Kate. Kapag kinompronta niya ako na lang bahala. Hindi ka na ma-involve. Anong sasabihin mo sa kanya? Lumuwang ang ngiti ni Kate. Simple lang, sasabihin kong na-realize ko na wala na pala akong gusto sa kanya. Ang bilis naman yatang nawala. Sa totoo lang, nakakalimot na ako gradually. And last Monday, parang nakumpirma ko na sa sarili kong wala na nga. Lunes ng umaga, 9:45. Hindi na ikinabigla ni Connie ang pagragasang paglapit ng isang babae sa mesa niya. Good morning. Formal na bati nito. Nasa office ba niya si Mr. Almeda? I'm sorry ma'am, Mr. Almeda is out of an appointment. Ganun ang pinagbilin sa kanya ng boss niya. Sino ho sila? Nahihimigan niya ni Connie kung sinong kaharap niyang babae. Ako si Cecil Buenafe. Anong oras siya babalik? Sinasabi ko na nga ba sa loob ni Connie? Wala akong sinabi pero may pinagbilin hong ibigay ko sa inyo kung darating kayo. Kumunot ang noon ni Cecil. Isang sulat ang kinuha ni Connie sa drawer at inabot kay Cecil. Hindi nawawalang kunot sa noong kinuha yun ni Cecil. Pagkaraang tingnan ng matalim si Connie, tumalikod nito at walang lingon likod na lumakad paalis. Gusto nang tawagan ni Connie ang boss niya sa intercom, sabihing, "Boss, mukhang matari ang sinabi mong expected visitor mo." Sa labas ng gusali, binasa ni Cecil ang sulat ni Kate. Sa'yo, nagtiim ang bagang ng babae. Sa'yo, ganun na lang ba ngayon ang address sa kanya ni Kate? I'm sorry kung na-disappoint kita last Saturday. Pero ganun na sigurong dapat na mangyari. Nauna na lang ang pagtango kong pupunta sa'yo. Sa sinabi mong party kaysa sa pagkaraay pagsusoul search ko. Shawari gusto mong mangyari. Nasabi ko mang mahal pa rin kita at hindi ko mahal si Myla. Mas dala na lang siguro yun ang sama pa rin ng loob ko sa ginawa ni Myla. Kaysa sa talagang nararamdaman ko. I'm sorry Cecil, pero hindi ko magagawang gusto mong mangyari. Ang hiwalayan si Myla at tayong magsama. I just can't. Nasabi ko rin nga, kahit mahal pa rin siguro kita. May takot ako sa Diyos. Katulad din ng alam kong gayon din ang takot mo. Ibig kong isipin na nadadala ka lang ng emosyon, kaya mo yun nasabi. Tumaas ang isang kilay ni Cecil. Hindi ba, niyaya kita noon na magtanan tayo, magpakalayo-layo, doon sa hindi tayo masusundan. Pero anong sinabi mo? Sinabi mong hindi tama ang gusto kong mangyari. Na hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali ang pagkakamaling nagawa ni Myla. Natigilan si Cecil. Hindi ba't sabi mo na magpapalala lang yun sa mga nangyayari? Dahil paano siya kung tatalikuran ko ang pananagutan ko sa kanya? Malalagay siya ang pamilya nila kamo sa malaking kahihiyan na baka kung anong hindi magandang maging konsekwensya. Sinabi mo pa nga na hindi ko matatalikuran ang katotohanang may pananagutan ako sa kanya. Napalunok si Cecil. Ibig ko ngang isipin hindi talaga totoo sa loob mong gusto mong mangyari. Baka kako, hindi pala naghihilom ang nasugatan mong pride. Naintindihan ko, natitiyak kong makakakita ka ng isang papalit sa akin sa puso mo.
Makakakita ka, Cecil, dahil walang lalaki hindi magmamahal sa'yo. Sa pamamagitan man lang ng sulat na ito, ibig kong ipaabot sa kaalaman mo na hangad ko ang lahat ng maganda para sa iyo. Kate. Napapalunok ng marahang itiniklop ni Cecil ang sulat ni Kate at nilagay yun sa kanyang shoulder bag. Bago tuluyang lumayo ay tinampunan niya ng tingin ng building. Goodbye, Kate. I'm sorry. Idadalangin ko maging maligaya ka pa rin sa piling ni Myla. Mula sa bintana ng kanyang private office, tinatanaw siya ni Kate. Pinagpapasalamat ng lalaki ang pangyayaring ganoon ang naisip niyang paraan sa pagpapaabot kay Cecil na gusto niyang sabihin dito. Alam niyang makakaunawa si Cecil, gayunpaman, normal lang na may maramdaman din siya sa tuluyan ng paglalayo ng kanilang mga landas. Pero mas lamang ang panghihinayang kaysa sa dapat sana ay maramdaman niyang talaga. Lingid sa kaalaman nilang dalawa, may nakakita kay Cecil paglabas nito ng parking lot. Si Dennis, ang dating masugid na maliligaw ni Myla noon. Si Myla ang nasa sala nang tumunog ang buzzer. Nasa likod ng bahay si Loling at naglalaba. Sumilip si Myla sa bintana. May lalaki sa labas ng gate. Nakaparada sa tapat ng bahay nilang isang delivery van. Ilabas niya ito. Bakit ho? Tanong niya habang naglalakad papunta sa gate. Ito ho bang bahay ni Mrs. Myla Almeda? Tanong ng lalaki. Naka-uniform ito ng kilalang kumpanya na home appliances. Oho, ako nga si Mrs. Almeda. Bakit ho? Washing machine ho, Mrs. Sabi ng lalaki. Pinapadeliver ng mister nyo. Binuksan niya ang gate. Tuloy ho kayo. Oho, inutusan ng lalaki mga pahinante. Pinabubuhat ang washing machine at pinapapasok sa bahay. Nang maipasok yun at mailagay sa lugar na itinuro ni Myla, pinapirma ng lalaki si Myla. Delivery invoice. CBO. Pinilas ng lalaki isang kopya. Kopya niyo, Mrs. Pinakapal na rin ho ng guarantee. Tumango si Myla. Wala nang mga nag-deliver ng washing machine, natitigilan pa rin siya. Binili ba ni Kate ang washing machine para hindi siya mahirapan sa paglalaba? Siguro. Baka naawa na si Kate sa kanya. Baka nakikita nitong pagsusugat ng mga daliri niya. O nahihiya lang si Kate kay Loling. Ayaw nitong maisip ng katulong na washing machine lang, hindi pa siya nito maibili. Mas malamang yung huli. Ay, Ate May, ang laki! Natutuwang bulalas ni Loling nang makitang appliance. Mas malaki pa sa washing machine natin sa bahay at may dryer pa. Sisipagin sa paglalaba ang gagamit nito. Kaya nga siguro binili ng Kuya Kate mo yan para sipagin kang lalo sa paglalaba. Ba't bang nabiro ni Myla? Naisip ko kasi nasa jet age na tayo kaya tama lang siguro na sumunod tayo sa takbo ng sibilisasyon. Hindi ba, Loling? Masyado namang primitive ang paglalaba pa sa kamay. Yun ang sinabing dahilan ni Kate. Pakiwari ni Myla hindi lang kay Loling ina-address ni Kate ang sinabi nito. Parang mas sa kanya. Paano naman kuya, yung mga can't afford? Nangiiting salag ni Loling. Nagkibit balikat si Kate. Magsikap silang maging can afford. Nakanting sagot. May napansin si Kate, hindi nakikihalo si Myla sa pag-uusap nila ni Loling. Katulad ng ginagawa nito may ilang araw na. Parang dumisistansya sa kanya si Myla. Dinala niyang isipin yun hanggang sa pamamahiga ng gabing iyon. Natingnan niya ang relo, pasado 10:00 na. Hindi pa pumapasok sa silid nila si Myla. Kunot noo siyang tumayo, lumabas ng silid. At tumingin sa salas, patago. Sina Myla at Loling nag-scrabble, nakaharap sa kinaroroonan niya si Myla. Kitang-kita ni Kate ang masayang bukas na mukha nito. Nangingiti sa board ng Scrabble na waring iniisip ang salitang idudugtong. Noon niya na pagmasdang mabuti ang asawa. Magandang-maganda ito sa tingin niya kahit walang make-up. Parang gandang dalaga, natural na natural. Tumaas pang isang kilay ni Myla habang nakabitin pa rin ang ngiti sa magagandang labing, walang pampapula. Sa wari patuloy na pag-iisip, inaplos-aplos pa ni isang dalirang gilid ng baba. Noon lang nakita ni Kate ang asawa sa isang unguarded moment nito. Malayong-malayo sa ekspresyong nasa mukha kung kaharap siya. Takot na parang naiilang, ngumiti man ay parang alanganin, at tumingin man sa kanya'y sulyap lang. Malayong-malayong personalidad ni Myla nung dalaga ito sa personalidad nito ngayon. Ito ba ngayon ang talagang katauhan nito? Ate naman, reklamo ni Loling ang pumutol sa pagmumuni-muni ni Kate. Ang tagal mo namang tumira eh. Kinamot pa ni Loling ang batok, natawa si Myla. Wala akong maisip eh, binara mo kasi yung ititira ko sana. Eh di magpas ka na muna. Suwestyon ni Loling, dinilaan to ni Myla. Ayoko nga, nawalan ako ng score. Wala sa loob na napangiti si Kate sa naging aktwasyon yung ni Myla. Mabuti pala't si Loling ang naging kasama nila sa bahay.
Napapasaya pala nito si Myla. Ramdam ni Kate na nabawasan ang guilt niya sa ginawa niyang pagpapahirap sa kabiyak. Tumikim siya bilang pagpaparamdam. Napatingin si Myla at Loleng sa kinaroroonan niya. Nawalang bigla ang sigla sa mukha ni Myla. Nagkakasarapan yata kayo ah, nakangiting sabi niya. Hindi niya nasabi ang sasabihin sanang, gabing-gabi na, matulog na kayo. Pwedeng tapusin na lang namin to ni ate kuya? Tawad pa ni Loleng. Nagkibik balikat si Kate. Okay. Nakangiting sagot at bumalik na sa silid. Hindi siya nakatulog agad hanggat hindi pumapasok ng silid si Myla at tumabi sa kanya. Ginising siya ng panunubig. Bumangon siya upang magpunta sa banyo na matigilan siya sa nakita. Pabuyang niyang ang posisyon ni Myla sa pagkakahiga at nalilisan ito. Lantad na lantad ang mapuputing hita. Nag-init ang pakaramdam ni Kate. Nilalabanan ang tuksong tinungo niya ang banyo. Papadaan sa paanan ng kama pabalik, napatingin siya ulit sa mga hita ni Myla. Napalunok si Kate. Lalong nag-init ang pakaramdam niya. Humagod pataas ang tingin niya at tumigil sa mayamang dibdib ng asawa. Ilang saglit din tumutok doon, nakatagilid ito sa pagkakahiga at sa ganung posisyon ay nakaluloy ang ukab na leeg nang suot nitong negligee, kaya nasisipat ni Kate ang itaas na bahagi ng malulusog na dibdib ng asawa. Nang muling mahigay tumagilid siya paharap kay Myla. Nakita niya wala nang dati nakikita niya roong paghihirap ng loob. Manapa ay aliwalas pagmasdan ngayon ang magandang mukha ng asawa. Nakakaakit haplusin ang makinis na kutis. Muling napalunok si Kate, asawa na niya si Myla, hindi ba? Anumang oras na gusto niya ay maaari niya itong angkinin. Katulad ng dati na niyang ginagawa, nang sumirit sa isip niya ang kalagayan ng kabiyak. Buntis nga pala ito, napangiti siya sa tiyan ni Myla. Matagal, sa kung anong hindi niya malamang dahilan, ramdam na ramdam niyang tuwang lumukob sa kanya habang pinagmamasdan. Ang bistado ng umbok sa sinapupunan nito. Pumikit siya at may ngiti sa labing nakatulog. Alam niya, araw ngayon na pagpapacheck up ni Myla. First Saturday of the month, ramdam na ramdam ni Kate na gusto niya itong samahan. Kung bakit tinatalo siya ng hiya, ng pride. Narinig niya nagbibilin si Myla sa lulutuin ni Loleng sa pananghalian nila. Tutuloy na ako, paalam nito sa kanya. Hindi napilit ang ngiti niya nang tumango. Pagkaalis ni Myla ay nagbihi siya. Loleng, may pupuntahan lang ako, paalam niya dito. Baka daanan ko ng ate Myla mo sa klinik. Napamata si Loleng. Oo kuya. Sabi ko sabay ng marahang pagtango. Ang talagang pinuntahan niya ay ang pribadong klinika ng obstetrician gynecologist na tumitingin kay Myla. Alam na niyang sasabihin sa asawa. Sasabihin niyang concerned din siya sa pagbubuntis nito na mahal na rin niya ito. Pababa na siya ng kotse nang matigilan siya sa nakitang lalaki. Nasa tapat mismo ng pinik ang kotse nito, si Dennis. Ang alam niyang dating masugid na manliligaw ni Myla noon. Natigilan si Kate, coincidence lang o may sumuot na hindi maganda sa isip ni Kate. Minabuti niya magmanman. Inilayo niya ang kotse. Sa distansyang hindi kaagad makikita ni naman kina Dennis at Myla. Kinakabahan siyang naghintay. Hindi pa man kung ano-anong naisip niya. Nagkataon nga lang kayang pagkakita niyang ito kay Dennis na klinikang ito. Kakilala ba ni Dennis ang doktora? May kinukonsulta rin kaya ito? Pero bakit ito lang? Bakit hindi kasamang asawa kung may asawa na ito? O binata pa rin ito hanggang ngayon dahil hindi pa rin malimutan si Myla. Naghihintay sa pagkakataong makatsyempo upang muling buksan ang ihuhulog na pag-ibig. Pati tuloy pagdistansya ni Myla sa kanya lately ay naiugnay niya sa insidenteng yun. Hindi ba dapat kabaliktaran ang gawin ni Myla? Ang maging malapit sa kanya sa kabila ng kalamigan niya. Anong ibig sabihin na pagdistansyang iyon ni Myla? Hindi na rin nababakas ang sakit ng loob sa mukha nito. Manapay maaliwalas ng mukha ni Myla ngayon. May sigla, natitiyak niyang hindi siya ang nagbibigay ng kasiglahang iyon sa babae. Posibleng si Loleng. Pero si Loleng nga lang kaya? Napatingin siya sa klinika, bakit nga nanditong lalaking ito? Tanong ng utak niya, makaranang may isang oras ay nakita niyang lumabas ng klinika si Myla. Kasunod si Dennis. Nag-uusap ang mga ito sa may kotse ni Dennis. Parang may sinasabi si Dennis na hindi gusto ni Myla dahil nakita niya umiling-iling ang babae. Pero mukha namang hindi galit si Myla. Tingin pa nga niya nangingiti ito. Parang nagpipilit si Dennis pero patuloy sa pag-iling si Myla. Hinawakan pa man din ni Myla sa kamay si Dennis at pagkaway tinalikuran na ito. Isang paparating na taxi ang pinara ni Myla at sumakay doon.
Sinundan niya ng tingin ni Kate at nang mawala sa pananaw niya, binalik ang matalim na tingin kay Dennis na papasakay sa kotse. Gusto niya itong kumprontahin, ipamukha na asawa na niya si Myla. Wala na itong karapatan pang suyuin ang kanyang kabiyak. Ngunit na naigang kahinahunan sa kanya, isa pa, wala pa naman siyang matibay na ebidensyang magpapatotoo sa hinala niya. Baka siya pang mapahiya kay Dennis. Kahit masama ang loob, pinabayaan na lang niyang makaalis ang lalaki. Makikiramdam na muna siya. Susubaybayan ang mga kilos ni Myla. Hanggat wala siyang nakikitang senyales, hindi siya kailangang magpadalos-dalos. Binuhay niya ang makina ng kotse at pinaandar yun palayo. Hindi niya alam kung pinagtaka ni Myla ang mga kilos niya na maghapong iyon hanggang kinagabihan. Hindi naman niya masabing pinuntahan niya ito sa klinik at pinagselosan niya si Dennis. Nag-iisip si Myla, magtataka kung bakit naninigbuho siya. Pinagtaka pa nga niyang pangyayaring walang binanggit si Myla sa nasabi niya kay Loling na baka madaanan niya ito sa klinika kanina. Kung sa bagay, hindi naman niya tiniyak at nagpapasalamat nga siya na hindi niya nagawa. At least, maaring isipin ni Myla na hindi siya nagseryoso. Tinalikuran niya si Myla na nakahiga na sila. Hindi kumikibo si Myla at hindi niya gusto yon. Parang balewala dito ang pagpapakita niya ng kalamigan. Sumirit sa isip niya si Dennis. May nangyari bang hindi niya alam? May binabalak ba to? Sumunod tuloy sa alaala niyang insidenteng nag-usap sila noon ni Dennis nung graduating na sila sa high school. Si Myla ang topic ng usapan nila. Ang swerte mo naman pare. Yung hinahabol-habol ng maraming cats, ikaw naman ang hinahabol-habol, sabi nun ni Dennis. Ang tindi ng imagination mo pare, sagot niya. Bakit naman niya ako hahabulin? Ikaw na mismo nagsabi ngay maraming cats ang mahabol-habol sa kanya. Kasama ka pa nga, hindi ba? Eh ang daming chicks nang mahabol-habol sa'yo. Bago niya ako habol-habulin pare, ikaw na muna. Hindi nga ganyan ang sitwasyon eh. Laking tuwa ko na sana kung nagkaganyan nga. Kasi ikaw talagang kursunada eh. Wala akong napapansing kursunada niya ako, kaya paano kita paniniwalaang umahabol-habol siya sa akin? Huwag kang magagalit pero nagsisinungaling ka pare. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Halatang-halata namang may gusto siya sa'yo. Hindi mo syempre ma-expect na sabihin niya yun dahil babae siya. Natural lang natalunin pa rin siya ng delikadesa. Pero sa mga mata niya at sa body language na lang ang pagkaharap ka, halatang-halata mo, hindi ba? Nung prom na lang natin, napatunayan mo na. Huwag mo sabihin hindi pare. Na-corner siya noon ni Dennis pero sinabi niya, karangalan ko sanang ako ang matipuhan niya pare. Ang kaso hindi ko siya type eh at saka alam mo namang may girlfriend na ako, hindi ba? Matagal siyang tinitigan noon ni Dennis para may binabasa sa mukha niya. Eh halimbawa bang pikutin ka niya at mapilitan kang pakasalan siya, hindi mo kaya siya matututuhang mahalin? Kahit parang imposibleng mangyari ang sinabi mo pare, hindi siguro. Hindi ko siya talaga type. Huwag kang magsalita ng tapos, baka hindi mo magawa. Magagawa ko siguro dahil kung talagang ayaw mo, mahirap mong magustuhan. At saka hindi naman siguro ganyang kalaki ang pagkagusto niya sa akin para makaisip siyang pikutin ako. Matagal ulit siyang tinitigan ni Dennis, nangingiti. Only time will tell pare. Kumunot ang noon ni Kate. Mali siya at tumama si Dennis sa waring precognition nito. Pinikot nga siya ni Myla. At ang sinabi niya kay Dennis na pikutin man siya ni Myla ay hindi niya ito matututuhang mahalin. Tama ulit ang lalaki. Hindi nga siya dapat nagsalita ng tapos. Tinawagan siya ni Connie sa intercom. Sir, phone call ho para sa inyo. Thank you, Connie. Dinampot niyang extension. Hello? Kate Almeda? Lalaki hindi mabusesa ni Kate. Yes, who's on the line please? Hindi mo na nga siguro natatandaan ang boses ko. Si Dennis Aguilar. Last meet tayo sa high school, remember? Si Dennis. Natatandaan ko syempre. Pinilit niyang magboses normal. Kamusta? Napatawag ka? Busy ka ba? Not at the moment. Can we talk then? Kumunot ang noon ni Kate. Saan ka tumatawag? Dito sa ibaba sa lobby. Nag-iisa ako dito sa office ko. Why don't you come up? Nasa 3rd floor ako. Room 303. Okay, I'll be right there. Natitigilan, pinaba ni Kate ang telepono. Anong kailangan nito sa kanya? Anong pag-uusapan nila? Tungkol ba kay Myla? Sir, pamaya may tawag ni Connie sa intercom. Mr. Dennis Aguilar wants to see you. In-expect niya daw ho siya? Oo, Connie, patuloyin mo. Yes, sir. Bumukas ang pinto ng private room ni Kate at bumungad si Dennis. Impressed si Kate, waring lalo pang gumandang lalaki si Dennis sa tingin niya. Ang 7 taong nadagdag sa edad nito ay nakapagbigay dito
na higit pang karisma at otoridad. Hindi talaga katakatakang habulin to ng mga babae nung nasa high school sila. At maging hanggang ngayon siguro, hindi masabihin na lalaki malakas ang kutob ni Kate na binata pa rin ito. Mahigpit silang nagkamay, nagpalitan ng pleasantries. Coffee? No thank you. Tinigilan ko na pag-inom ng kape sa advice na rin ng doktor. Tumatas ng konti ang BP ko. Juice? Ngumiti si Dennis. Sige. Tinawagan ni Kate sa intercom si Connie at nagpapasok ng fresh orange juice. Alam kong hindi mo inaasahan ang pagkikita natin ito, Kate. Bahagya pang formal ang timbre ng boses ni Dennis. Nang muling tumingin kay Kate, ngumiti si Kate. Humigit kumulang, nahihimigan na niya ang tungkol kay Myla ang pinunta ni Dennis. Tumikim si Dennis, huminga ng malalim kapag uwan. Waring saglit na nag-atubili sa sasabihin bago to tinuloy. Kahit naman nung nasa high school pa tayo, naging prangka tayo sa isa't isa, hindi ba? Nananala ka bang tingin ni Dennis kay Kate? Tungkol kay Myla ang pinunta ko dito. Anito, tumango siya. Ganyan ngang naiisip ko. Alam kong nangyari, naalala ko ngayon na sabi ko sa'yo noon. Parang nagdilang anghel ako, kahit ako rin ang nasaktan sa pagdidilang anghel kong iyon. Mahagyang natawa si Dennis. Alam mo kung bakit hindi ba? Muling tumango si Kate. Ano ngayon ang ibig mo sabihin? Tanong niya. I hope you won't get offended, Kate. Wala akong intensyong makialam sa pagsasama niyo ni Myla. At kung nagkataon lang na alam kong mahal mo rin siya, hindi man kasing tindi ng pagmamahal niya sa'yo. Hindi ko itutuloy ang pinaglakasan ko ng loob na gawin ngayon. Nagpapaintindi ang tingin ni Dennis kay Kate. I love her so much, Kate. So much, kaya concern na ako sa happiness niya. Nabigo man ako, ang matiyak ko lang magiging maligaya siya sa piling mo ay konsolasyon ko na. Alam ko kasing hindi mo siya mahal, hindi ba? Natatandaan ko pang sinabi mo noon. Napikutin ka man niya, hindi mo siguro siya matututunang mahalin. Sabi mo pa nga yata kung talagang ayaw mo, hindi mo magugustuhan. Tumikim ulit si Dennis. Lingid sa kaalaman niyo, lihim ko kayong sinusubaybayan. At nalaman ko hindi masasabing magandang trato mo sa kanya. Pero inintindi ko yon, Kate, dahil alam kong hindi mo siya mahal. Pinikot ka lang niya kaya napilitan kang pakasalan siya. Pero talagang mahal ka ni Myla, Kate. Napatunayan ko ulit eh. Minsan hindi sinasadyang magkita kami sa klinik na pinagkukonsultahan pala niya sa kasin ko yung doktora. Sinubukan kong salakabin ang damdamin niya. Nagbabaka sakali ako. Pero napatunayan kong one woman siya talaga. Kate, ikaw lang talaga. Kagaya ng nasabi ko na sa'yo noong nasa high school pa lang tayo, napakaswerte mo. Nang hindi umimik si Kate ay nagpatuloy si Dennis. Alam kong kahit mahal na mahal ko pa rin siya ay wala na akong karapatang panghimasukan pa ang pagsasama niyo. Pero hindi ko siguro matotolerate, Kate. Ay ang kasong may ibang babae yatang involved. Napamata si Kate sa harap, kunot noo. Anong ibig mo sabihin? Nakita kong galing dito si Cecil isang araw. Sumirit sa isip ni Kate nang pinuntahan siya ni Cecil para konfrontahin sa hindi niya pagsipot sa party ni Annette. Di pagkamali ni Dennis na may lihim na relasyong namamagitan sa kanila ni Cecil. Huwag mo naman siyang ganyan ni Kate. Kawawa naman siya. Yung pahirapan mo siya sa isip at katawan, pwede pa siguro niyang matiis dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Pero humigit pa doon. Ang insultuhin mong pagkababae niya, sobrang napasakit yan sa kanya, pare. Nakatitig pa si Kate kay Dennis. Yun bang sadya ni Dennis ang concern nitong pinagtaktaksilan niya si Myla? Ang akala pa naman niya, bigla-bigla, na walang pag-alala niya sabihin ng takot niyang ipinagtapat ni Dennis na may namagitan sa kanila ni Myla at ang balak nitong hingin mula sa kanyang asawa, yaman din lang at sa paniniwala na hindi naman niya mahal ang babae. Naisip niyang maaaring sabihin sa kanya ni Dennis kung sakaling ipagtapat niya dito ang totoo niyang damdamin kay Myla. Baka tawagin siya nitong ipokrito, sinungaling. Ngunit siguro, pagsabihan man siya ni Dennis ng ganun ngayon, hindi siya magagalit. Tatanggapin niya ng maluwag sa kanyang kalooban. Bakit hindi naman lubusang madidiktahan ng puso? Sa umpisa siguro, oo, pero kalaunan imposible. Sumungo sa labi ni Kate ang relief ng ngiti. Nakakaunawang tingin niya kay Dennis nagtaka, pakawari at question niyang yon. Kailanman hindi mangyaring suspecha mong niyang pare, sabi niya. Dahil hindi ko magagawa, hindi ko man minahal sa umpisa si Myla. Dininan pa niya sa umpisa. Hindi lalo na ngayon nagising ng puso ko mula sa masamang panaginip at napagtanto kong natututunan ko na siyang mahalin. Ngayon pa ba ako magtataksil? Si Dennis ang napamata kay Kate. Tumango si Kate. Wala ka nang alalahanin pare. Mahal ko na si Myla. Mahal na mahal. Sinasabi rin niya ng mga mata niya pero lalong-lalo ng puso niya. Nagliwanag ang mukha ni Dennis. Nakangiti na ring tumango. Nagbiro si Kate. Naisip ko lang pare. Hindi ka ba na-attract kay Cecil kahit konti?
Hindi mo ba binalak na ligawan siya kahit minsan? Hindi pa muna nakasagot kaagad si Dennis pagkuway unti-unti nung nangiti. Sa totoo lang pare, anito, kinukonsider ko ng bagay na yan eh. Tiniyak ko lang talagang damdamin mo ngayon kay Myla. Ngayon nalaman kong mahal mo na rin siya, baka nga ituloy ko na lang talaga. Parehong lumuwag ang ngiti nila. Hindi ang nakangiting pag-aabot ni Kate na pasalubong ang kinabigla ni Myla, kundi ang paghalik nito sa kanyang labi. Matunog at may diin ang halik ni Kate na waring kuryenteng rumagasa sa buo niyang katawan. Ilang saglit din siyang natigilan. Hindi makapaniwala sa aktwasyong iyon ng kabiyak. Nang payakap siyang ilakad ni Kate papunta sa silid, saka pa lang siya waring natauhan sa pagkabigla. Ano to? Naitanong niyang tingnan ang laman ng shopping bag. Nakakahon pang laman nun, 2 kahon. Isang malaki at isang maliit. Buksan mo. Hindi utos yun, manapay matamis na pag-uudyok. Hindi na itago ni Myla ang kasiglahan ng buksan niyang mga kahon. Ang laman ng malaking kahon ay isang napakagandang maternity dress. Kulay baby pink. Sa itsura pa lang nun sa telet disenyo ay alam niyang mamahalin yun. Nagustuhan mo ba? May lambing sa boses ni Kate. Nakangiting tumango si Myla. Ang ganda. Binuksan niya pagkaraan ng maliit na kahon. Isang pares ng napakagandang semi-flat shoes ang laman nun. Gamusang baby pink din. Simple pero elegante. Magka-taste sila ni Kate. Maganda ba? Sinulya pa ni Myla si Kate. Nangingisla pa mga mata sa kaligayahang tumango ang babae. May concert si Luciano Pavarotti sa Sabado. Bumili ako ng tiket. Yan sana gusto kong isuot mo. Napatingin si Myla sa kabiyak. Halo-halong damdaming lumulukob sa kanya ng mga sandaling iyon. Nilapitan siya ni Kate at mahigpit na ikinulong sa dibdib. Naluluha-luha ng tiningala ni Myla ang asawa. Kate, ang pagtatanong ay nasa kanya ring mga mata. Nabasa yun ni Kate. Nangingislap ang mga matang tumanguto. I love you. Kung ina-analyze mo mga actions ko lately, malalaman mo. Ang totoo niya ay masamang-masama ang loob ko sa pagsiselos ng makita ko kay ni Dennis sa clinic. Natakot pa nga ako na ibaling mo ng pagtingin mo sa kanya dahil sa kaistupiduhan ko. Pumatak ang luha ni Myla. Alam niya, sinabi ni Lolang natutuloy sa klinika si Kate. Kung magagawa ko noon pa sana, hindi pa ba sapat ang panahong pinaghintay ko bilang patunay? Patuloy mo man akong saktan, hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo. Matitiis kong lahat basta kapiling kita, ganyan ang pag-ibig ko sa'yo. Na-touch si Kate. Pinahid itong kanyang luhat lalong hinigpitan ng yakap sa kabiyak. Ang tiyan ko, ani Myla. Lumuwag ang yakap ni Kate, nag-aalag na patingin siya sa tiyan ni Myla. Pagkuha na hinaplos niya ito ng may pagmamahal. Matagal-tagal din palang pinaghihintay ko. May suwabing kapiluhan ng ngiti niya. Eh di tanong mo kay doktora kung pinangituturo ni Kate ang pumigil sa sabihin ni Myla. I'll just wait. Yun pa ba ako hindi makakapaghintay? Buong tamis nanginitian siya ni Myla. Naginang ang kanilang mga labi bilang patunay ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sumusumpa na anuman ang mangyari, hindi magwawakas ang kanilang pagmamahalan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Myla at ni Kate. Maraming salamat po sa sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita tayo sa susunod pa nating mga istorya.